Ito si Arum Haneda, ang lalaking pinagkaaitan ng maayos na buhay matapos mamatay ang kanyang ina, at pagbintangan ng pagtatrader ang kanyang ama kaya't itinuring siya ng marami bilang basura. Simulan natin ang kwento sa kung paano naging magulo ang kanilang mundo na dati ay tahimik at payapa, hanggang sa biglang lumitaw ang mga pagwasak sa kalangitan at lumabas ang samut-saring mga halimaw na tinatawa nilang monstro. Mabilis na nasakop ng mga ito ang mundo at walang nagawa ang mga tao upang isara ang bukas na lagusan, maging ang militar at puwersa ng gobyerno ay hindi humobra na humantong sa pagkawasak ng mundo. Ngunit ang pagdating ng mga na-awakenang na tao ay siya ding pagkakaroon nila ng bagong pag-asa, at sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan unti-unti nilang naibabalik sa kaayusan ang lahat. Ilang araw nang walang tigil sa pagsalakay ang mga halimaw kaya't kasabay nun ang matinding kaguluhan sa buong bayan. Ang palaging pinupuntirya ng mga halimaw na ito ay ang walang kalaban-laban sa kanila lalo na ang mga bata. Sa kabila yun hindi naman binaygo ng ating bida ang mag-inang nangangailangan ng tulong sa agaran niyang pagdating, hinarap niya ng buong tapang at walang bahid ng takot ang dambuhalang halimaw sa kabila ng kakulangan niya sa kakayahan. Mahigpit niyang utos na tumakas na ang mag-ina at gagawin niya ang lahat upang pigilan ang mga halimaw. Tumayo siya ng tuwid at pilit na nilalabanan ang malakas na puwersang unti-unti niyang nararamdamang bumabalot sa kanya. Nanginginig man ang mahinang mga braso ngunit handang gawin ng ating bida ang lahat, magawa lamang niyang makatulong. Sa gitna ng kaabalahan bigla na lang lumitaw sa kanyang gilid ang isa pang halimaw, kaya't mabilis ang ginawa niyang pag-atres upang umiwas sa nagbabadya nitong pag-atake. Ngunit hindi niya na nagawa pang makaiwas ng malakas na pakawalan ng halimaw ang kapangyarihan, at direkta itong tumama sa kanyang katawan kaya't malakas siyang tumilapon sa pader. Bumulwak naman ang dugo mula sa bibig ni Arum kasabay ng malakas niyang pag-ubo, nahihilo man siya sa lakas ng pagkakabagsak ngunit nanlaki ang kanyang mata nang makita ang papasugod na halimaw. Matatalim at di mabilang ng ngipin ang nagbabadyang sumakmal sa kanya, sa mga oras na iyon inakala niyang haharapin niya na ang kanyang katapusan. At di inaasahang mula sa itaas isang lalaking may malakas na kapangyarihan ang biglang nagpakita tanan ang nakaambang espada, kasabay ng pagbagsak ng lalaki sa sahig ay siya din namang paggulong ng putol na ulo ng halimaw. Nang lingunin ni Arum ang paligid nakita niya ang ilan pa sa mga lalaking nakikipaglaban, at kung paano pagpira-piresuhin ng mga ito ang mga halimaw. Iba-iba ang taglay nilang kapangyarihan ngunit lahat sila ay lubhang malalakas at makapangyarihan, na may kakayahang tapusin ang kalaban sa pamamagitan ng pagtupok sa mga ito gamit ang apoy. Naglabasan ang mga tao matapos ang laban at walang ibang umugang sa lugar, kundi ang mga papuri sa tatlong lalaking tinawag nilang mga hero na nagligtas sa kanila. Saad pa ng batang sinubukang iligtas ng ating bida na nais niyang maging katulad ng tatlo sa kanyang paglaki, at hindi man lang pinansin ng mag-ina ang panganib na sinuong ni Arum para sa kanilang kaligtasan. Ito si Kandayu, ang pinakabatang commander sa kasaysayan ng mga hero, isang esper na taglay ang lightning abilities at kilala sa tawag na Star of Hope dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan. Si Reko Darren ay isang deputy commander at isang esper na may nag-umapaw na kapangyarihan, isang lalaking kalmado at itinuturing na kanang kamay ni Kandayu. Ang astig na lalaking ito naman ay ang ace ng assault squad na si Sakuma Retso, taglay niya ang fire abilities at may kagaspangan ang pag-uugali. Sa gitna ng mga nagliliparang papuri sa tatlo nasa likuran lang ang ating bida, nakatingin at naghaanggad na balang araw ay maging kasing lakas siya ng tatlong ito. Nang magsialisa ng mga tao at magbalik sa kanilang tirahan, naiwan ang ating bida na halatang ininda ang natamong pinsala kanila. Paalala ni Chiyo kay Arum na ang likidong nagmumula sa mga halimaw na nakaharap kanina ay naglalaman ng lason, kaya't kinakailangang mag-ingat nating bida sa susunod. Pinilit naman ni Arum na makatayo matapos makaalis si Chiyo at may bandahan ang kanyang sugat, ngunit agad siyang natigilan nang marinig ang pagdating ng mga hero at nagsalita sa kanya ng pangmamaliit. Tinawag nilang tanga si Arum dahil sa kapangahasan nito, at pinagbantaan pang wag sasayangin ang kanilang mga oras. Animoy nilamon ng lupa si Arum dahil sa kahihiyan ng sabihin pa ng mga ito, na isang insulto sa mga hero kung magiging isa sa kanila si Arum balang araw. Tumatawang pagpapatuloy pa ni Retso na hindi kailanman nila magiging Kelvel ang anak ng traidor. Nakaramdam ng inis ang ating bida at pasiga na pinabulaanan ang bintang ni Retso sa kanyang ama, dahil doon agad niyang natamo ang malakas na sipa ng mayabang na lalaki sa anito'y pang-iinsultong paraan ng pakikipag-usap sa kanya.
Tumalsik si Arum at muling bumagsak sa sahig dahil sa lakas ng sipa, at habang nakahandusay saad ni Retsu na habang isang command ang ama ni Arum, iniwan nito ang kanyang sugatang mga kasamahan at pumunta sa ibang mundo. Pang-iinsultong tanong pa niya na ano ang maaaring itawag sa bagay na iyon liban sa pagta-trader. Nandilim ang mukha ng ating bida sa mga narinig at napaiyak sa galit, o sigaw pa niyang muling pinagtanggol ang ama at sinabing kailanman ay hindi nito magagawang magtraidor. Muling pinaandar ng lalaki ang kanyang kayabangan at inyapak ang maduming paa sa dibdib ng ating Arum, dahilan upang mapahiga ito saka sinabing tumahimik siya sa pangangatwiran. Ramdam ni Arum ang kahihiyang dumadaloy sa buo niyang pagkatao ngunit wala siyang magawa kundi ang matalim na tumingin sa mga mayayabang na hero ngunit may masasamang budi. Malakas na tumawa ang lalaki saka sinabing mukhang may ibubuga pa ang ating bida, kaya't hinamon niya itong magpakitang gilas sa kanya at sumugod. Saad pa ng mayabang na si Retsu na tatapusin niya si Arum sa isang pitik lang ng daliri, kaya't upang patunayang mali ang mayabang na lalaki ay agad na tumayo ang ating bida kasabay ng matapang na pagpunas ng dugo sa bibig. Ginamit niya ang natitirang lakas upang sumugod sa pusit na si Retsu, ngunit hindi pa siya nakakalapit ay pinaganya na nito ang fire attribute na mabilis na umatake sa kanya. Nagtawanan si Retsu at Darren sa anilay katangahan ni Arum at di man lang ito nag-isip sa kanyang ginagawa. Habang nasusunog at umiinda ang ating bida at siya namang pagdudumaling pagpipigil ni Chiyo sa mga ito, saad pa niya sa dalawang pusit na hindi nila maaaring singilin ang anak sa kasalanan ng magulang. Osert naman ni Retsu sa babae na masyadong malambot ang puso nito, dagdag pa ni Darren na maaaring isang araw ay maloko din ni Arum si Chiyo. Bigla namang napakapit sa dibdib si Arum nang maramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang pananakit nito, kaya't hindi niya na naitago ang mga pagdaing. Ramdam niya ang pagdaloy ng lason sa kanyang mga ugat at ang paninigas ng kanyang kasukasuan. Batid ni Chiyo na masama na ang nangyayari at kasalukuyan ng kumakalat ang lason sa katawan ni Arum, na marahil sa pinsalang natamo niya kanina habang pinipigilan ang isang halimaw na umatake sa mag-ina. Gayunpaman dahil sa kabutihan ng puso ni Chiyo walang pag-aalinlangan niyang inilahad ang nag-iisang antidote, ngunit nang akmang ibibigay na niya ito ay agad siyang natigilan nang marinig ang boses ng commander. Habang papalapit sinabi ni Kanda Saad na hindi pa ito ang oras upang gamitin ang pinakahuling antidote. Inutos pa nito kay Chiyo na puntahan ang batang Nahimete saka kinuha sa dalaga ang antidote. Nag-aalinlangan man siyang iwan si Arum ngunit sa huli ay wala siyang nagawa kundi sumunod. Dahil na din sa maamong mukha ni Kanda nang sabihin nitong siya na ang bahala sa ating bida. Ngunit pagtalikod pa lang ng babae ay agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng commander, at walang balak na ibigay ang kinakailangang antidote ni Arum. Nakangising tanong ni Kanda kung gusto ba ng ating bida ang antidote. Ngunit saad niyang kanina pa nag-iikot ang kanyang alagang aso kaya't marahil ay nakalanghap na din ito ng lason. Sarkastikong tanong pa ni Kanda na ano ang gagawin nila gayong meron na lang nag-iisang antidote. Ayon kay Retsu ay hindi na kailangang magdalawang isip pa dahil mas mapakikilnabangan nila ang aso sa labanan, gayong ang lalaki sa kanilang harapan ay wala man lang maitulong sa kanila. Sinabi din ni Darren na dahil umaastang hero si Arum kanina, ay marahil gugustuhin itong may salba ang buhay ng isang aso. Nakangising tumayo si Kanda at sinabi na mukhang iisa ang kanilang mga opinyon, kaya't agad niyang binuksan ang antidote at malademonyong ngumisi habang ibinubuhos ito sa sahig. Kitang-kita ni Arum ang bawat patak ng tinatapong antidote na kailangan niya, habang nakaabang din naman ang aso ng commander na lumapag ito sa sahig. Mabilis na sinunggaban ng aso ang antidote na tinapon habang walang magawa si Arum kundi panoodin ito. Hindi pa nakontento ang asong animoy na hawa na sa kasamaan ng mga lalaki, at mabilis nitong dinumihan ang natitirang antidote sa sahig. Nagtawanan sila nang makita na tuluyan ng walang pag-asang mabuhay si Arum, liban na lang kung makakayanan niyang inumin mula sa sahig ang antidote na may nakakadiring dumi ng aso. Puro pagsigaw na lang ang nagawa ng ating bida dahil sa galit at kawalan ng pag-asa. Sinabi naman ni Kande na hindi siya malalason sa dumi ng tao kundi sasakit lang ang kanyang tiyan. Pabulong na nagtanong si Arum kung bakit at nang di na makayanan ang galit, pasigaw niyang pahayag na wala siyang ginawa sa mga ito upang makaranas siya ng kalupitan. Walang emosyong sagot naman ni Kanda na wala nang mas sasakit pa kay Arum sa paningin nila. Malakas pa nitong sinipa ang ating bida dahil para sa kanya ang anak ng traidor ay dapat mabuhay ng masahol pa sa bulate,
Inilabas pa niya ang galit dahil sinusubukan ni Arum na maging isang hero. Habang apak sa ulo ang nakaluhod nating bida saad pa ng mayabang na commander, na ang pagsilang kay Arum ay isang kamalian at nakakasukang bagay. Malakas na tadyak ang muling natamo ni Arum na ikinasubsob niya sa sahig, saad pa ng mga pusit na lalaki na mananatiling basura ang basura. Saka iniwang nakahandusay sa tabi ng antidote ang ating bida. Habang paalis saad pa ng commander na kung hindi makikita ang pangalan ni Arum sa mga nasawi, magiging kagaya siya ng kanyang ama na tiningnan na lang ngayon bilang walang kwentang taga-desyerto. Utos ni Candace sa dalawang lalaki na isara ang buong lugar at walang pahihintulutang pumasok, saka sinabing ipapatupad ito dahil patuloy pa din ang pananalakay ng mga monstro. Unti-unting lumalabo ang paningin ni Arum habang papalayo ang tatlong mayayabang, ngunit dinig niya kung paano natutuwa ang mga ito sa kanyang pagkawala at pinaplano pang mag-party. Sa galit ni Arum ay napamura siya at pinilit pang tumayo at sundan pasugad ang tatlo, ngunit kahit ang maglakad ay hindi na kaya ng kanyang nanghihinang katawan. Alam ni Arum na inilagay niya ang kanyang sarili sa panganib upang iligtas ang iba, kaya't di siya makapaniwalang ganoon ang magiging traitor sa kanya ng marami. Nung oras na yun matindi na ang talab ng lason sa kanyang katawan ngunit ramdam niyang meron di pamilya na nilalang ang dumating, pilit siyang lumingon upang makita ito ngunit dahil sa epekto ng lason ay hindi na siya makakita ng malinaw. Naaninag niya ang nagliliwanag nitong aura kaya't agad niyang naisip na isa itong monstro na nakaligtas, samantalang hindi niya alam na isa itong maganda at seksang babae na papalapit sa kanya. Batid ni Arum na sa kanyang kasalukuyang lagay ay kahit na ang pinakamababang rank na monstro ay hindi niya matatalo, kaya't tanong niya kung doon na ba talaga siya mamamatay. Habang nasa gitna ng pag-aagaw buhay naalala pa ng ating bida kung paano siya purihin ng kanyang ama, at kung paano niya ito iniidolo ang pagiging mahusay nitong hero commander. Maging ang kanyang pag-iyak ng gabing itinuring na traidor ang kanyang ama, at kinuha sa kanya ang lahat maging ang kanyang ina. Ngunit bago ito nawala paalala nito kay Arum na pagkatiwalaan nito ang kanyang ama, saka binili na hanapin para sa kanya ang kasagutan ng lahat. At nung oras na iyon nangako siya sa kanyang ina na gagawin niya ang huling bilin nito, kaya't sinabi niya sa isip na siya ang anak ni Renhanida at hindi siya papayag na basta na lang mamatay doon. Kinuha niya ang piraso ng bakal sa kanyang tabi at pilit na tumayo, ang nakatingin lang naman sa kanya ang misteryusang dalaga. Matapang na sinabi pa ni Arum na hindi siya matatakot kay Kanda at kahit pa sa inaakala niyang halimaw na nasa harap. Puno ng determinasyong itinaas niya ang hawak na bakal at walang alinlangang umatake papasugod. Madilim at walang emosyon naman ang mukha ng misteryusong babae na nag-iintay sa ating bida, kasunod mo ng matalim niyang titig sa kapinag na ang depensa. Sa pamamagitan lang ng isang kamay na gawa niyang pigilan si Arum, gamit ang nagliliwanag niyang kapangyarihang bumulwak mula sa kanyang palad. Malakas na tumalsik si Arum sa ere, at makailang ulit pang gamulong sa lupa bago tuluyang sumadsad ng nakasubsob. Sa kabila ng mga sinapit ay para bang mabangis na hayop ang ating bida na ayaw tumanggao ng pagkatalo, hindi pa man matagal na nakabagsak ay pinilit niyang ituon ang kamay upang tumayo. Sa lakas ng nakalaban niya inakala ni Arum na isang S-class monster ang kanyang kaharap. Ang tanong pa niya sa isip kung anong ginagawa ng ganoong klase halimaw doon. Bagaman may kalayuan ang kanilang distansya ramdam ng ating bida ang nag-umapa na kapangyarihan, at dahil doon inakala niyang ang mga mahihinang halimaw kanina ay isa lamang patibong, at ang kaharap niya ang totoo nilang kalaban. Nakangiwit siyang pilit na tumawa upang agad na ipaalam sa headquarter ang kanyang natuklasan, ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ay siya ng paglapit ng babae sa kanyang kinaroroonan. Mabilis at walang emosyon itong nakalutang sa ere patungo kay Arum, saka malakas na binigwasan ang ating bida sa mukha. Nandilim at agad na naramdaman ni Arum ang pag-ikot ng paligid, at bago pa siya tuluyang nawala ng malay ang tanging nakita niya ay ang magandang binti ng nekatukong na babae. Agad na pagtanto ng babae kung gaano kaina ang mga tao, gayong ang maliit na puwersa para sa kanya ay hindi man lang nito nakayanan. Gayunpaman ang nakakamangha para sa kanya ay ang lakas ng kanilang kaluluwa, samantalang malaki ang natamong sugat sa katawan ng ating bida na halos mahati na ang katawan. Dahan-daang umupo ang babae sa harap ng walang malay nating bida at sinimulang suriin ang katawan nito, saka ginamit ang kapangyarihan upang muling ibalik ang kanyang ulirat sa dati. Sa kabilang banda animoy nalaglag sa malalim na tubig ang kaluluwa ni Arum,
at doon ang sugatan niyang katawan ay agad na naghilom samantalang kakaiba ang anyong makikita sa kanyang anino. Binalot pa ng asul na liwanag ang kanyang katawan, at unti-unting umikot sa kanya na animoy pinaghihilam ang buo niyang pagkatao. Matapos ang akala niyang mahabang panaginip ay agad niyang iminulat ang mata, saka napabalikwas ng bangon sa pagkakahiga kasabay ang mahinang sigaw. Sunod-sunod na pagbuga naman ng hangin ang ginawa ni Arum matapos makahinga ng maluwag. Matapos maikot ang mata ay hindi niya maiwasang magtanong tungkol sa di pamilyar na silid. Alam tanging naalala lang ni Arum ay nasa gitna siya ng pakikipaglaban kanina lang, at biglang bumalik sa kanyang isipan ang monstrong nakaharap. Pinagmasdan pa niya ang mga kamay kasabay ng di makapaniwalang hindi siya nasawi, sa kapuno ng kuryudedad na tanong sa sarili kung ano ang kaganapan sa labas. Bumangon siya at dahan daw ang naglakas palabas, malakas pa siyang nagtawag ng tao sa paligid dahil ani ay meron pa siyang gagawin na importanteng bagay. Ngunit natigilan niya ng madaanan ng isang salamin at makita ang kanyang mukha, malaki ang pinagbago nito dahil sa pagkakaroon niya ng mahabang buhok at sungay. Sa gulat ay hindi agad nakaimik o nakagalaw ang ating bida, dahil hindi handa ang kanyang isip sa bagay na kanyang nakita. Ilang minuto lang ang nakalipas at pumasok sa silid ang babaeng nakaharap niya, kasama ang isa pang babae na nagsisilbing kanyang alalay. Sinabi ng dalawa na dahil nagising na si Arum, walang dadang tagumpay ang ginawang pagsasalin. Nang inig naman si Arum dahil sa magkahalong galit at kaba, matapos wasakin ang salaming kanina lang ay nasa harap niya. Nakaikam ang kanyang kamao at hindi magawang tanggapin ang bago niyang anyo, o sigaw pa niyang tanong kung paano siya naging isang halimaw. Nakita ng dalawa ang reaksyong ito ni Arum na hindi na nila pinagtakhan. Agad namang napalingon ang ating bida sa pinto nang maramdaman ang kanilang presensya, kasabay nun naalala niya na ang babaeng nasa harap ay ang monstro na nakalaban niya kanina. Agad niyang kinuha ang mahabang kahoy sa kapadalos-dalos na samyugo, dahil sa galit niyang paninisi sa babae kung bakit naging ganoon ang kanyang wangis. Walang alinlangan siyang tumalon sa ere at iniambang ihahampas sa babae ang hawak na armas, ngunit agad na intindihan ng babaeng alalay ang nararapat niyang gawin. Mabilis nitong sinalubong ng malakas na sipa si Arum sa ere, kaya't pasubsob na bumagsak ang ating bida. Idinagan pa ng babae ang kanyang tuhod sa likuran ng nakasubsob na si Arum, habang hawak nito ang isang patalim saka nagtanong kung bakit niya nilalapitan ang kanilang prinsesa. Takang napatanong sa isip kung ano ang sinasani nitong prinsesa. Sa kapilit na nilingan ang babae at doon nakita niya ang walang emosyong mukha ng babaeng nakatitig sa kanya. Nagngangalit nagnipi ni Arum na nakatingin sa babae at nang masiguro ng alalay na hindi na magpupumiglas pa ang ating bida, parang kidlat sa bilis na bumalik ito sa likuran ng babae. Nagpakilala naman ang babae bilang ang prinsesa ng Demon Clan, at sa human military siya ang pinakauna sa listahan ng mga ito. Hindi din makapaniwala ang babae na hindi siya nagawang makilala ni Arum. Gulat man ngunit hindi niya maaaring ipahalata na walang nalalaman ng isang mababang soldier, na kahit isang beses ay hindi pa na-ascend sa isang high-rankang mission. Ayon sa babaeng alalay ay paniguradong patay na ngayon si Arum, kung hindi sinali ng prinsesa ang kanyang kaluluwa sa iba. Wala namang lakas na bumangon ang ating bida mula sa pagkakabagsak, dahil na din sa panghihina sa sunod-sunod na revelasyon sa kanya. Naalala ni Arum na ayon sa Heroes Record meron 4 na klase ng monstro. Una ay ang Winged Clan na may kakayahang lumipad at magpakalat ng lason, pangalawa ang Beast Clan na may taglay na walang katulad na kapangyarihan at bilis. Pangatlo ang Armored Clan na may kakayahang mangwasak at dumpensa, at ang pinakahuli ay ang Demon Clan na pinakamalapit ang wangi sa anyo ng mga tao. Ang ilang miyembro ng mga ito ay nagtataglay ng mental abilities, at ang pinakamatataas ay may kakayahang ihiwalay ang kanilang kaluluwa sa kanilang katawan. Gayunpaman inakala ni Arum noon na isa lamang isang sabi-sabi at walang katotohanan. Ngunit ngayon naranasan niya na mismo na kunin ang kanyang kaluluwa, at ilagay sa katawan ng isang miyembro ng Demon Clan. Kalmadong tumayo si Arum at itinanong kung ano ang nangyari sa kanyang katawan. Salaysay naman ng prinsesa na mabilis kumalat ang lason ng Winged Clan, na kahit ang isang elepante ay magagawang manigas ang dugo sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil doon minabuti nilang exposed ang katawan ng ating bida. Natulala ang di makapaniwalang si Arum dahil hindi lang ang kanyang katawan ang nawala, kundi pati na rin ang kanyang buhay.
Nakinita pa niya sa kanyang isip kung paano nilinis ng mga ito ang bakas ng kanyang pagkawala. Nang inig siya sa sobrang pagkabigla at agad umikot ang paligid, kasabay nun ang kanyang pagbagsak sa sahig habang nanginginig ang boses. Sinabi ng alalay na narinig niyang gumagamit na ng robot ang mga human upang linisin ang bakas sa labanan, at wala man lang naiiwan sa mga ito ultimo abo para makita ng sinuman. Nagkaroon naman ng interes ang prinsesa sa sinasabi nitong mga drone at robot, at inisip na kumuha din ng ilan para sa kanyang sarili. Pasigaw na saad ni Arum na isipin din ng dalawa ang kanyang nararamdaman, matapos ang animoy walang pakundangang pagsasalita ng mga ito kung paano dinisposed ang kanyang katawan. Ayon sa prinsesa wala na siyang pakialam sa katawang wala namang laman, at baniling pagtuunan ng pansin ng ating bida ang kanyang bagong katauhan. Napasinghap naman si Arum at sinabing huwag siyang paglaruan ng mga ito. Saad pa niya na hindi siya kabilang sa kanilang clan kaya't wala siyang anunang obligasyon para sumunod sa utos. Sigaw pa niya na isa siyang tao at hindi halimaw. Natulala naman ang dalawang babae ng ibintang ni Arum na kaya siya ginawang ganon, upang makakuha ng impormasyon ng mga ito tungkol sa mga tao o heroes mula sa kanya. Napabuntong hininga na lang ang prinsesa na hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi ng ating bida. Saad pa ni Arum na nagkamali sila ng maling tao ang binuhay nila, pasigaw pa siyang sumugod at sinabing mas gugustuhin pa niyang mamatay kesa gamitin ng mga halimaw. Kalmado namang sinabi ng babae na napakatigas ng ulo ng ating bida. Saka muling sinalubong ito at tinuhad sa sikmura habang nakalutang sa ere, pinagsusuntok niya ang mahinang si Arum. Saad pa ng babae na huwag siyang maging mayabang gayong napakahina naman niya, at kahit na hindi siya tunay na monstro nakakahiya pa din na magkaroon ng kasapi ang Demon Clan ng katulad niyang mahina. Nagngalit ang ngipin ni Arum nang marinig na paulit-ulit siyang tawaging mahina, kasabay nun buong puwersa niyang iniamba ang kamao at mula doon lumabas ang malakas na puwersa ng kidlat, saka malakas na binigwasan ang babae sa sikmura. Malakas na tumilapon ang babae na ikinawasak pa ng pader, pareho namang nabigla ang babae at ang prinsesa sa nangyari. Maging ang ating bida ay hindi din maitago ang gulat matapos magawa ang hindi niya pa nagagawa mula noon. Agad sinuri ng tingin ni Arum ang nagliliwanag na kamay, at ramdam pa din niya ang malakas na puwersang bumabalot sa bago niyang pagkatao. Batid ng babae na ito ang kapangyarihan ng Demon Clan, ngunit hindi sila sigurado ng prinsesa kung paano ito nangyari gayong isa lamang siyang mahinang tao. Bawat pagdaloy ng boltahe ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay ramdam ni Arum. Ang sensasyong ngayon niya lamang naramdaman sa buong buhay kaya't hindi rin siya sigurado kung ano ito. Sandali mang natigilan or nakiramdam ang prinsesa sa paligid, saka mabilis na lumipad patungo sa ating bida. Hindi naman agad nakagalaw si Arum at namalayan na lang niyang nakalapit na ang prinsesa, agad nitong pinaganya ang kapangyarihan upang pataldekan si Arum. Walang laban na bumagsak sa higa ng ating bida, at bago pa man siya makapumiglas ay naramdaman niya ang marahang pagdaigan sa kanya ng prinsesa. Mabilis ang ginawang pagsakal nito sa ating bida kaya't di magawang makapumiglas ni Arum. Animoy nilalamon siya ng nakapalibot nitong presensya at hindi man lang niya magawang magsalita. Puno ng pagtataka ang mga mata ni Arum habang nakatingin sa prinsesang nakakandong sa kanya. Kahit na anong pilit niya sa katawan niya bumangon ay para bang may malakas na puwersang pumipigil dito. Habol ang hininga ni Arum dahil sa ginagawang pamimwersang pagtayo, ngunit kahit na pagkilos ng daliri ay hindi man lang niya magawa. Hindi maalis sa isip niya ang pagtatanong kung bakit nakadagan sa kanya ang prinsesa, gayong sigurado siyang wala itong balak na saktan siya dahil wala siyang anumang maramdaman na demonic energy waves. Inikot ng prinsesa ang kanyang paningin sa buong silid, saka maamong tinitigan ng ating bida na patuloy pa din sa pagkakahiga. Walang pagdadalawang isip na hinubad nito ang damit sa harap ni Arum, at napasinghap naman ang ating bida sa kahumahanggos na tanong kung ano ang pinaplano nitong gawin. Walang imak na inabot ng babae ang kumot sa gilid, saka mabilis na itinaban sa hubad at magka-date nilang katawan. Sa kabilang banda utay-utay naman ang paggapang ng animoy bagan sa labas papasok ng silid. Sumilip pa sa pintuan ng mata mula sa halaman upang obserbahan ang kaganapan sa loob. Kitang-kita nito ang pagdadaupang palad na ginagawa ng dalawa habang nakatikip ng kumot, bagaman nahuli ay agad hiniklat ng babae ang mata ng halaman at hinayla palabas. Nang maipit ito sa pintuan at lantutay na lumaglag nagkaroon ng pagkakataon ng alalay,
na pagpira-pirisuhin ito at itapon sa malayo. Pinakiramdaman ng prinsesa ang paligid habang si Arum naman, ay ang malaking kokomelon ng prinsesa ang ramdam na ramdam niya. Nang magtama ang kanilang mga mata animoy nagliwanag sa paningin ni Arum ang prinsesa, at nasabi na lang niya sa isip na napakaganda nito para maging demon. Hindi pa katagalan ay agad niyang sinaway ang sariling isip, saka inilihis ang mukha sa gilid dahil ani ay hindi tao kundi monstro ang kanyang kaharap. Habang patuloy sa pag-date ang kanilang mga katawan hindi pa din malinaw sa ating bida, kung ano ang sinusubukang gawin ng prinsesa. Naisip pa niya na isa itong paraan ng torture at pinaplano nitong saydin ang dugo niya hanggang sa matuyo. Sa kabila niyon wala siyang ibang makita kundi ang kagandahan ng babaeng nasa kanyang harap. Inilapit pa ng prinsesa ang kanyang mukha sa ating bida kasabay ng pagtitig sa mga mata. Kaya't inakala ni Arum na ang magiging first kiss niya ay manggagaling sa isang demon pilit niyang nilalabanan ang sarili na hindi ito matuloy. Ngunit kontra ang kanyang ipinapakitang pamumula ng pisngi sa sinasabi ng kanyang isip, kaya't agad siyang napapikit tanda na handa ng madempian ang kanyang labi. Nang imulat niya ang mata wala na ang prinsesang nakadagan sa kanya, at walang halik kundi tanging ang mata ng halaman ang nakalagay sa kanyang mukha. Tarantasyag bumangon at agad na ipinagpag ang sarili sa pandidiri, tumalsik naman ang mata na ayon sa babae ay ang Eye of Mandala. Nakita niya ang prinsesang nakatayo sa harap niya at suot ng muli ang saplot, pinaliwanag din ito na ang Eye of Mandala ay isang reconnaissance creature. Nang marinig ito agad na pagtanto ni Arum na ang lugar na kinaroroonan nila ay minamanmanan, kaya't nalaman din niyang ito ang dahilan ng ginawa kanina ng prinsesa. Gayunpaman ayon sa alalay na babae madami pa din sa mga Eye of Mandala ang nakatakas, na nangangahulugan lamang na maraming nag-aalala sa hinaharap ni Shira. Ayon sa prinsesa si Shira ang mapapangasawa at ang lalaking may-ari ng katawan na pagmamay-ari na ngayon ni Arum. Kwento pa ng prinsesa na ngayong araw ang nakatakdang araw ng kanilang kasal, ngunit bigla na lang naglaho si Shira hanggang sa matagpuan na lamang niya itong patay. Hindi niya alam kung paano at sino ang pumatay sa kanyang mapapangasawa, ngunit nasisigurado niyang hindi tao ang may gawa niyon. Wala pa mang kasiguraduhan ngunit naisip ng prinsesa na marahil nagkakaroon na ng internal conflict. Pagpatuloy pa niya na pinahahalagahan ng Demon Clan ang merit, at kahit na ang royal ay hindi nakaiwas doon. Kinakailangan ng isang demon ay tuloy-tuloy ang paglakas, nang sa ganun ay hindi siya maiwanan ng kanyang mga kasabayan. Malungkot ang matang sinabi pa ng prinsesa na si Shira ang pinakamalakas na warrior ng Demon Clan, kaya't ang pagkawala nito ay nangangahulugang siya na ang susunod na magiging target, kaya't upang pagtakpan ang pagkamatay ni Shira wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang isalin ang ibang kaluluwa sa katawan nito. Doon na pagtanto ng ating bida na hindi siya dinala doon ng prinsesa upang gamitin laban sa militar. Hindi naman ito inilihim ng prinsesa at sinabing kinuha niya si Arum, matapos abandonahin ng mga kasamahan sa militar. Minsan pa ay nanambalik ang sakit ng kalooban ni Arum nang marinig ang pang-aabandonang ginawa ng mga ito, lalo na nang sabihin pa ng alalay na siya lang ang nakaligtas kaya't walang pamimilian ang prinsesa kundi siya ang piliin. Inis na napakapit sa dibdib ang ating bida kasabay ng pagkirot ng kanyang puso, agad namang sinabi ng prinsesa na mamili siya kung gusto ba niyang sumanib, o ang humantong muli sa kamatayan. Nang marinig ito agad na seryusong tingin ang ipinukol ni Arum sa dalawang babae, saka nag-isip ng mabuti para sa gagawing desisyong magpapabago sa kanyang buhay. Madilim ang mukha ng prinsesa na inilahad ang isang tablet sa ating bida, agad naman itong kinuha ni Arum habang may pagtatanong kung ano ang nilalaman yun. Mula sa screen lumabas ang video ng isang gawad parangal na kasalukuyang nagaganap, sa tagumpay na pagkatalo ng mga hero sa mga monstro at pagliligtas sa mundo. Sa kabilang banda saad ng tagapagsalitang general na para sa katayuan ng militar, hinihiling niya na umakyat sa stage si Captain Candayo upang tanggapin ang medalya ng kagitingan. Agad namang marahang naglakad sa stage ang lalaki at matikas na tumindig sa harap ng lahat, matapos iyon inilabas ng general ang medalya at ikinabot sa mayabang na si Candayo. Sumaludo pa sa isa't isa ang dalawa bilang pagpapakita ng pag-aalang, abot tayo nga naman ang ngiti ng kasamahan mayabang na kaptan sa natamo nitong parangal. Umeksena naman ang mag-inang iniligtas ng ating bida at dala ng bata ang bulaklak, habang patakbong papalapit kay Kanda. Malakas na nagpasalamat ang bata saka iniabot ang bulaklak kasabay ang pagpapasalamat, saan niya ay pagliligtas nito sa kanilang mag-ina.
Puno ng sayang hiniling pa ng bata na turuan siyang lumaban ni Kanda, at sinabing nais niya ding maging hero at talunin ang mga Mostro Retsu at Darren na masyado pang bata ang paslit, kaya't hayaan na muna nito ang gawaing iyon sa matatanda. Matapang na sagot naman ng bata na hindi na siya paslit, at taglay niya na ang nararapat na lakas sa kaiginiya ang katawan na animoy nagpapakitang gilas. Malakas na tawanan naman ang iginanti ng mga naruroon sa mga pahayag ng bata. Animoy maamong tupa naman na binuhat ni Kanda ang bata bago magsimulang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Saad pa ng pusit na captain na matutuwa siya kung sa hinaharap ay magkakaroon ng mga bata ng pusong tumulong at maging isang tulad nilang hero. Ayon pa sa kanya ang pagpili sa landas na kanilang tinatahak ay may kaakibat na sakripisyo, dahil sila ang nagsisilbing pananggalang at sandala na handang magbuwis ng buhay para sa mga tao. May halong pang-iinsulto niya pang saad na may ihalin tulad sa pagpatay, ang pag-iwan sa kasamahan sa gitna ng laban at pagtakbong nakabahag ang buntot. Naani ay walang kapatawarang bagay na nararapat lang sa isang traidor. Malakas na sigawan ng mga tao ang umugang sa paligid, kasabay ng papuri nila sa bagong halal na captain at pagpapakita ng suporta sa pangmamaliit nito sa tinatawag na ilang traidor, na walang ibang pinagtutungkulan kundi ang ama ng ating bida. Nang inag ang kalamnan ni Arum sa galit matapos itong mapanood, at makita ang kanyang pangalan na pinaghahanap dahil sa pagtatrader. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak niya sa tablet kasabay ng pandidilim ng kanyang paningin. Bago pa makaimik si Arum, sinabi ng prinsesa na hindi niya pinipilit ang ating bida na makiisa sa kanila, ngunit sa kasamaang palad ay itinuturing na siyang traidor kaya't wala na siyang babalikan pa. Mapanghamong tanong pa ng babae kung hindi ba nakakadismayang mamatay, kung alam mong hindi ka man lang gumawa ng paraan upang maitama ang lahat. Unti-unti ay pumapasok sa isip ni Arum ang mga naganap sa kanyang buhay, dito nagtanong siya kung bakit kailangang sa pamilya pa niya nangyari ang ganoong bagay. Gayong ang mga taong nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa kanila, ay patuloy na nabubuhay ng maayos at walang pakialam. Nung oras na yun lalong nag-igting ang paghahangad ni Arum na mabuhay, nang sa ganun isang araw ay magawa niyang makapaghigantay sa mga bastardong ng api sa kanya. Galit na pinagmumura pa niya si Kandayu sa isip, at sinabing maghintay ito doble ang lahat ng sakit na ibinigay sa kanya. Malakas niyang itinapon ang hawak na tablet sa lupa, at base pa lang doon ay alam na ng prinsesa ang kanyang naging pasya. Isang tagong silid sa kanilang tinutuluyan ang kanilang pinuntahan, nakasuot ng magarang kasuotan ang ating bida sa katauhan ni Shera. Bumungad sa kanila ang dambuhalang dragon na mahimbing sa pagkakatulog. Takang napatanong naman ang ating bida kung ito ba ang karaniwang simasakyan ng Demon Clan. Nang subukan niyang hawakan ito agad na nagwala ang dragon, at umakma ng pagsugod kaya't napaatras ang ating bida. Mabilis namang pumauhan ang prinsesa harapin ang dragon, at gamit ang kapangyarihan walang hirap niya itong napaamo. Ayon sa prinsesa ang dragong ito ay pagmamay-ari ni Shera, at bagaman katawan nito ang gamit ng ating bida ramdam ng dragon na iba ang kaluluwang nasa loob nito. Itinikom ng babae ang kanyang palad na animoy may hinuhulmang bagay, saka inilahad sa ating bida ang isang singsing mula sa kamay. Ayon sa prinsesa ito singsing na ito ay ang Inferen, na mabisang panangga upang hindi humalimuyak ang amoy tao ng ating bida. Dumating naman ang babaeng alalay na dala ang napakadaming papel na naglalaman ng impormasyon ni Shera. Utos pa ng babae na pag-aralan itong mabuti ng ating bida bago sila dumating sa Demon Palace. Nagliparan pa ang ibang mga papel matapos itong ibagsak ng babae sa kamay ni Arum. Bahagya siyang nakaramdam ng pagkairita saka itinanong kung ilang araw niya ito aaralin. Sagot naman ng babae na wala na siyang pakialam doon sa kaumisnam. Napangiti naman ang ating bida nang sabihin ng prinsesa na hindi niya kailangan sulahin ang lahat ng ito, ngunit pagbabante niyang oras na magkamali ang ating bida kahit kaunti, wala itong kakahantungan kundi kamatayan. Kabadong natahimik na lang sa isang tabi ang ating bida at hindi na nagawa pang magreklamo. Matapos iyon agad silang nagsimulang maglakbay sakay ng dragon, at kasabay ng malakas niyong Etengal ay ang walang pag-aatubiling pagtawid sa lagusan. Nagulantang si Arum sa mga bagay na bumungad sa kanya at habang nasa himpapawid, nasa ibaba nila ang magandang syudad ng mga demon. Doon nalaman ng ating bida na iyon ang lugar na kinakatakutan ng mga tao, na matatagpuan sa loob ng gate. Masaya at makulay ang paligid na pawang namumuhay ng normal,
ang mga nilalang na may sungay mapababae man o lalaki. Ibang-iba ito sa magulong mundo ng mga tao na walang tigil sa pagdepensa, dahil animong paraiso ang kanyang nasisilayan na puno ng masasayang nilalang. Ang buong akala noon ng ating bida na ang grupo ng mga monstro ay pawang mga barbaro, kaya't puno ng pagtataka at pagkamangha ang kanyang mga mata sa nakikita niyang buhay ng mga ito. Sinabi ng prinsesa na halos magkahawig ang buhay sa mundo ni Arum at sa mundo nila, kaya't hindi mahihirapan si Arum na makisama at masanay doon. Agad namang sinalungat ng ating bida ang pahayag ng prinsesa, dahil aniyay ang mga tao ay may moralidad, batas at namumuhay upang tumulong sa iba. Samantalang ang mga monstro ay walang ibang alam kundi nagpumatay at magnakaw. Itinuro pa ni Arum ang ilang bagay na mula sa Earth at sinabing ang mga bagay na magkatulad sila, ay mga bagay na kinuha ng mga monstro sa mundo ng mga tao. Katwiran naman ng alalay na si Terra na natural lamang ang ganoong bagay sa digmaan, paghahamon pa niya kung ikinagagalit ito ng ating bida ay subukan niya itong kunin. Ayon kay Arum sa huli ang magnanakaw ay magagawa lamang mga twira sa paraang tanging magnanakaw lang ang nakakaalam. Natapos ang kanilang pagtatalo at hindi na umimik pa ang dalawa, habang pansin naman ng prinsesa ang galit na mukha ng ating bida. Bahagyang may napansin si Maya mula sa malayo. Bumungad sa kanilang harapan ang mga papasugod na pulutong ng mga lamok para sila ay atakihin. Nang makita iyon ni Arum ay agad siyang kinabahan sa napakaraming lamok. Samantalang si Maya ay naglabas ng kanyang enerhiya sa katawan. Takot na takot ang ating bida dahil akala niya ay papapakan na siya ng mga lamok. Pero hindi yun hinayaang mangyari ni Maya kaya gumamit siya ng kanyang kapangyarihan para puksain ang mga lamok. Dahil sa kapangyarihan ni Maya ay wala kahit isang lamok ang nagawang makalapit sa kanya. Napasabi na lang si Arum ng bakit napakaraming lamok sa lugar na iyon. Sinabi ni Maya na ang mga iyon ay tinatawag na horsefly na nagmula sa abis at kapag nakagat ng si Arum noon ay tatagal ang sakit ng ilang araw. Matapos noon ay inutos ni Maya sa dragon na bumaba sila ng kaunti. Agad namang sumunod ang dragon sabay bumulusok sa ibaba ng napakabilis. Habang nababa ay nakaamoy si Arum ng kakaibang amoy kaya agad siyang napatikip ng ilong. Paliwanag ni Maya na iyon ay miasma, na nagmamula sa tubig na napakatindi ng kulay. Sa ilalim ng tubig ay may isang halimaw na isda ang kinakain ng isang mas malaking isda. Matapos noon ay may isang pugita ang lumabas at kinain ang isdang halimaw. Mula sa taas ay nasaksihan ni Arum ang kaganapan sa lugar na iyon. Paliwanag ni Maya na ang abis ay ang lugar kung saan matatagpuan ang dagat ng mundo. Dagdag pa niya na hindi niya alam kung anong batas ang binabanggit ni Arum pero silang mga demon ay may mga sariling paraan para mabuhay. At iyon ay ang malalakas ay kinakain ng mga mahihina. Ang tubig sa abis ay nagtatagli ng matinding lason at miasma na kumakalat sa hangin at kalupaan. Sa lugar na iyon, ang mga mahihina ay walang pagkakataon para mabuhay. Hindi sila makagawa ng mga sakahan ni hindi sila makapag-ipon ng mga stock kaya wala silang magawa kundi agawin iyon mula sa iba. Mga oras ding iyon ay ang pusit na kumain sa isda ay akmang kakainin din ng mas malaking halimaw. Pahabol pa ni Maya na ang buhay ay para sa malalakas at kamatayan naman para sa mga mahihina. At iyon ang tanging batas ng Demon Clan. Napagtanto ni Arum na kapag ang mga sundalo ay tinangkang sakupin ng ibang lupain ay namamatay ang mga ito mula sa lason. Pero matapos nun, lahat ng magtangka ay nauuwi sa iisang paraan. Sabay napatanong sa isip na kung iyon ba ang rason. Nakatitig lang siya sa nakatalikod na si Maya habang tahimik na nakatayo. Naisip ni Arum na pagkakataon na niya kapag gusto niyang tumakas, pero kulang pa siya sa impormasyon at napakamapanganib ng kanyang binabalak. Pero kapag bumalik siya sa mga tao ng ganun ang kalagayan niya ay wala naman sa kanyang maniniwala. Pag nangyari iyon ay mamamatay siyang muli. Napansin naman siya ni Maya na malalim ang iniisip kaya nagtanong ito sa ating bida na kung anong iniisip nito. Nagpalusot na lang si Arum na wala siyang iniisip. Mungkahi ni Maya na malapit na silang makarating sa center ng abis kaya kumapit ng mahigpit ang lahat. Lumipad ng napakabilis ang dragon kaya napangirit si Arum sa lakas ng hangin na natama sa kanyang mukha. Mas lalo pang bumilis ang lipad ng dragon kaya nabuselsel ang pagmumuka ni Arum. At mas bumilis pa ng bumilis kaya napadapa na lang si ang ating bida para di mahulog sa ibaba. Maya-maya ay may natano silang isang kastilyo sa parteng ibaba.
Paglapag ng dragon ay tumilapon palayo sa lupa si Erem sa lakas ng impact. Dali-dali siyang nakabangon at napasuka sa tindi ng pagkahilo. Sa kanyang harapan ay lumapit si Maya at tinawag niya itong lola. Nakangiti siyang nagsabi na kung naparito ba ang kanyang lola para siya ay kalungin. Nainas naman si Maya kaya bigla siyang binanatan nito ng isang malakas na sampal, na agad nagpatay-lasek sa kanya palayo, sadsad sa lupa gamit ang mukha. Napasabi na lang ang ating bida na masakit iyon. Nang bumangon siya ng bahagya ay bumungad sa kanyang harapan ng isang pintuan. Napaisip pa siya na kung iyon na ba ang Demon Clan Palace. Sa gilid nito ay may nakita silang 3 dragon na nagpapahinga. Kaya napasabi si Maya na mukhang nandun din ang iba pang Demon Generals. Sinabi ni Terra na ang iba pang 3 Demon Generals ay may mga matataas na ambisyon at kapangyarihan para makipagkompetensya sa princess para sa trono. Marahil ang isa sa mga ito ang may kagagawan sa paglabas ng Mandala's Eyes. Tanong ni Maya sa ating bida na kung nadala ba nito ang mga dokumento. Wala namang maisagot ang ating bida kaya napakamot na lang siya sa ulo. Galit naman na sumigaw si Terra sa ating bida at nagtanong na kung nakalimutan ba nito. Tinutukan pa siya nito ng espada at galit na sinabihan na ang linlangan ng Demon King ay isang mabigat na kasalanan. At kapag nagpakita ng kagaspangan ng ugali ang ating bida ay papatayin niya ito alang-alang sa princess. Malakas na sigaw ni Erem na sila ay magkakampi. At kung hindi siya nito pinagkakatiwalaan ay patayin na lang siya ni Terra. Dahil doon ay kumalma na din ang mabangis na si Terra. Matapos noon ay humarap ang babae kay Maya at sinabi ni Maya na kung ganon ay mag-ingat ang ating bida. Namula naman sa hiya si Erem sa sinabi sa kanya ng princess. Mayabang na sinabi ng ating bida na hindi nalalaman ng mga ito na siya ang pinakamalakas ang utak sa army. Dahil wala siyang maski anong abilidad, ay ang naging tangkulan niya ay suriin ang kalaban ng mabilis at alamin ang kahinaan nito. Ang suriin ng katangian ng isang nilalang ay parang isang laro na pambata sa kanya. Nagyabang pa siya na natatandaan pa niya ang lahat ng impormasyon ng Demon Clan. Kaya nakakasigurado ang mga ito sa kanya, sabay punta sa pintuan at akmang papasok. Pagtingin niya sa loob ay bigla siyang natigilan, dahil sa kanyang unahan ay madaming mata ang nakatitig sa kanya. Iba't ibang demon ang sa kanya ay nakatitig ng malalim. Napahinto si Erem at pinagpawisan. Sinabi naman ni Maya na pumasok na sila. Naglakad na nga sila papasok sa pangunguna ni Maya. Nag-uusap ang mga demon na kung si Erem ba ang God of Death na si Shira. Mukha lang itong simple pero napaka mapanganib nito. Ayon pa sa isa na pag natalo ba niya ang Shira ay mapapasaka niya ang princess. Biglang ginang napahinto si Erem nang biglang may sumugod sa kanila na isang demon general na aatake sa kanila. Nang malapit na ang general ay hamarang si Terra para salubungin ito. Pero walang nagawa si Terra kundi tumilapon matapos atakihin ng mabilis ng general. Agad nilabasan ni Maya ang kanyang letigo sabay inatake ang Yaki. Mabilis naman itong nakailag pero patuloy pa rin sa pagletigo si Mata. Sinalag naman iyon ng Loka King General gamit ang kanyang mga biso. Matapos noon ay nagtanong si Maya sa general na tinawag niyang Merem na kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Sinabi ni Merem na na-late ito kasama ang iba. At nag-inat-inat lang naman siya dahil nanakit ang kanyang likod. Sinabi ng isang babaeng general na si Mami na masyadong naging abala si Maya sa maraming bagay, at nagtanong kung tama ba siya. Nagsalita naman ang isang general na si Mari na may mga sabi-sabi na nawawala ang Shira at kung nahanap ba iyon ni Maya. Animoy ng Osar na tanong general kung bakit kaya nawala si Shira sa napaka-importanteng araw. Pahayag naman ni Mami na napaka-maunawain ng prinsesa, dahil kung siya ang nasa kalagayan nito ay paniguradong mahahali ang katawan ni Shira. Segunda pa ng general na si Maran kung iniwan ba ni Shira ang kanyang mapapangasawa, upang humanap ng makakalaguyo sa araw mismo ng kanilang kasal. Napagtanto ni Maya ang pagkalat ng impormasyon sa pagkawala ni Shira, ngunit alam din niyang kung naruroon ang pumatay dito ay agad niyang malalaman. Dahil doon nasisiguro ni Maya na wala pang kumpirmasyon ang mga ito, at kasalukuyan pa lang na naghahanap ng impormasyon. Rinig naman ang sigawan sa paligid na nagsasabing iwan na ng prinsesa ang manlolokong si Shira, at bawat isang kalalakihan ay nagnanais na mapang-asawa si Maya. Matapang na hinamon pa ni Maran si Shira sa isang duelo para sa kamay ng prinsesa,
na may pananabik na mangsinang ayunan ng ibang mga demon. Hindi naman inaasahan ni Terra ang mga nangyayari, lalo na ang ginagawa nilang paghahaman kay She-Ra upang makita ang pagkilos nito. Ngunit agad naramdaman ni Terra mayroong kakainang nangyayari, habang nakatingin sa nanginginig nating bida na nakatayo sa kanilang harapan. Kakaibang presensya ang bumabalot sa ating bida at ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Bukod doon ay hindi niya din maitago ang pangangatag ng tuhod na hindi maikakailang dahil sa takot. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit siya nakakaramdam ng matinding takot, gayong nito lang siya nakaramdam nito sa buong buhay niyang pakikipaglaban sa mga halimaw. Pakiramdam niya isa siyang tupa na napapakigiran ng mababanggas na mga asong lobo, na mas malala at nakakapangilabot pa kesa kamatayan. Habang nagsisigawan ang mga nasa paligid at sinasang ayunan ang duelong hamon ni Maran, hindi naman makagalaw sa sobrang takot ang ating bida. Agad na isip ni Maya na ginagamitan ng ilusyon ang ating bida kaya't ganoon na lang ang reaksyon nito, dahil ang totoong She-Ra ay hindi man lang matatablan ng ganoon kainang klase ng magic. Batid ni Maya na dahil tao ang kaluluwa ng ating bida sa oras na iyon, ay masyado siyang nanganganib posibleng mapahamak. Ngunit kung gagawa siya ng hakbang para kontrahin ito, maaaring mabunyag na isang huwad na She-Ra ang kanilang kasama. Sa kabilang banda halos hindi na maaninag ng ating bida ang mukha ni Maran, dahil sa paninikip ng kanyang dibdib at hirap sa paghinga. Pakiramdam niya ay pinipiga ng malakas ang kanyang puso, na kahit anong oras ay maaari na siyang sumabog. May pagtatakang utos naman ni Maran na magsalita ang ating bida, at nang walang makuhang sagot ay agad na nandilim ang kanyang paningin. Inakala ng walang isip na general na minamaliit siya ang ating bida dahil sa hindi nito pag-imik, kaya't mabilis siyang umamba ng suntok kasabay ng pag-aapoy ng kamao. Bigla namang sinipa ni Maya ang kanyang mapapangasawa at bumagsak ito sa sahig, na animoy matigas na kahoy at deri-derechong bumagsak pasubsob sa sahig. Gulat na natulala naman ang dalawa old general sa ginawa ng prinsesa, maging ang mga demon na naruroon ay napanganga na lang sa gulat. Nakapamaywang ang saad ni Maya na ang lalaking hindi siya kayang pahalagahan ay walang kwenta, kaya't kung hindi lilinawin ni She-Ra ang di pagkakaintindihan ay agad niyang babawiin ang engagement. Agad namang iniangat ng ating bida ang kanyang mukha at naramdaman niyang maayos ng muli ang kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang bumangon ngunit nanatiling nakaupo upang iayos ang sarili. Malakas na tumawa naman si Maran at sinabing isa lamang duwag si She-Ra na hindi kayang talunin ng isang babae. Osak pa niya na hindi maganda ang panlasa ng prinsesa sa pagpili ng mapapangasawa. Inilihis naman ng ating bida ang kanyang damit sa kasinabing kanina niya pa napapansing may mali, pero ngayon ay alam niya nang ito ay ang masamang tabas ng dila ng lalaki. Nandilim ang mukha ng general sa narinig sa kasinabing ulitin ni She-Ra ang kanyang sinabi. Ngumiti naman ang ating bida habang nakatingin sa pusit na general, saka inuntog ang ulo niya sa ibabang katawan nito at sinabing wala itong karapatang insultuhan ang kanyang minamahal na babae. Tumirik na lang ang mata ng walang utak na general nang mabasag ang iniingatan niyang salinlahi, habang natulala naman si Terra at Maya sa di inaasahang hakbang ng ating bida. Mapang-asar na saad naman ni Mami na ikinatutuwa niyang hindi siya naging lalaki, upang hindi maranasan ang ganong klase ng sakit ni Maran. Seryusong sinabi naman ng isa pag general na talagang nakakatakot ang God of Death na si She-Ra. Nakahiga sa sahig si Maran at habang namimilipit ito sa sakit, ay siya namang pagtayo ng ating bida kasabay ng pagpagpag ng kamay. Namangha naman ang mga walang alam sa demon sa ginawa ng ating bida, saad pa nilang nagawa nitong patumbahin ng isang demon general sa isang atake lang, kaya't minabuti nilang hindi na ito kalabanan. Napamura sa galit ang walang utak na general at sinabing papatayin niya si She-Ra. Ngunit bago pa siya makatayo lumitaw ang isang lagusan kasabay ng pagbabago ng enerhiya sa buong lugar, at ang kulay sa itaas nilang lahat tanda ng pagdating ng Demon King. Maya-maya ay may lumitaw na isang lagusan sa kanilang harapan kaya nasabi nila na parating na ang Demon King. Nagbanggit ng mga pangalan ang apat na general na sina, Maya, Mari, Mami. Sabay lumuhod at nagpakita ng paggalang at pagbati sa kanilang Demon King. Pati ang ibang demon race ay nagsipagluhod na din. May natirang hindi nakaluhod at iyon ay si Maran kaya sinabihan siya ni Maya na kung balak ba nitong hindi respetuhin ang Demon King. Ninas naman si Maran sa pakikialam ni Maya, pero napilitan na din siyang lumuhod. Sa isang banda nag-iisip si Aram na ang pinuno ng mga demon,
Sa military files ay ito ang nag-iisang SSS-level monstro. Paglitaw ng Demon King ay bumungad sa kanila ang isang maliit na nilalang na isang capybara na naglalabas ng enerhiya. Gulat na gulat si Aram at namuti ang mata dahil ang Demon King ay isang capybara. Maya-maya ay nagpadala ng mensahe si Maya sa ating bida gamit ang telepathy at sinabi nito na huwag mag-ulat si Aram. Nakilala naman agad iyon ni Aram na boses ni Maya at nagtaka na siya lang ang nakakarinig noon. Inutos ni Maya na huwag gumalaw si Aram kapag nakikipag-usap gamit ang telepathy. Ayon kay Maya na ang Demon King ay matanda na at hindi nagtitiwala na makipagtulungan sa kanila, na 4 na Demon Generals. Bibihira para dito na ipakita ang tunay nitong mukha kapag nakikipag-usap sa ibang nilalang. Kahit ang Shearer ay hindi pa nakita ang mukha ng Demon King. Kaya manahimik lang ito at magtago. Mungkahi ng Demon King sa lahat na may mahalaga silang usapin sa araw na ito. Ang meeting ng 4 na clan ay nalalapit na, pero sa ngayon ay pipili siya na lalahok sa pagpupulong na iyon. Walang imak ang 4 na generals pero si Merim ay bahagyang napangiti. Nagtaka naman si Aram kung ano ang meeting ng 4 na clan. Sinabi ni Maya gamit ang telepathy na ang 4 na clan ay ang Demon Clan, Wing Clan, Beast Clan at Armored Clan ay ang pupulong kada 5 taon. Nag-uusap ang mga ito para sa pinakamahalagang usapin tungkol sa kapayapaan at karapatan sa lupain. Ang pinakamay otoridad sa 4 na clan ay ang Demon Clan hanggang ngayon. Sa isang salita ang mapipili ng Demon Clan para maging representative ay ang may potential na magmana ng trono ng Demon King. Sinabi ng mayabang na si Merim na sa 4 na Demon Generals ay siya ang pinakamalakas, kaya siya ang nararapat na maging kalahok. Walang laban ang 4 na general kay Maran pagdating sa kapangyarihan, pero masyado itong magaspang at walang pakialam sa iba. Nagsalita si Mari at sinabi kay Maran na nakakahiya ito dahil hindi iyon tungkol sa laki ng katawan, ang bagay na iyon ay ginagamitan ng utak. Si Mari ay mas mahina kay Maran pagdating sa kapangyarihan pero napakatalim nito, magaling sa pagtansya ng sitwasyon na nagbibigay dito ng talas ng pag-iisip. Sinabi ni Terra sa lahat na tanging maharlika lamang ang pwedeng lumahok sa pagpupulong, kaya si Princess Maya ang nararapat na lumahok. Marahil si Maya ang anak ng Demon King pero ang mga babae ay may mababang status sa Demon Clan. Kaya magiging kahinaan ni Maya iyon para maging tagapagmana. Pagyayabang ni Maran kay Maya na kung may oras pa ito ay umalis ito at mag-aral ng mga bagong skills para mapakiusapan nito ang asawa nito na huwag tumakbo. Dagdag pa na walang lugar ang mga babae para sumali sa pagpupulong. Matapos nun ay biglang may lumitaw na ahas sa harapan ni Maran na tutuklo sa kanya. Nang malapit na siyang makagat ay binigwasan niya ito. Ahas pala ito ni Mami na inutusan. Matapang na sinabi ni Mami na kapag minaliit nito ang mga babae ay papatayin ito ng mga babae. Kahit na babae ay kaya ni Mami gamitin ang kanyang pagkababae para gawing kalamangan. Nagsigawan sa gilid ang mga lalaking demon na ginamitan ni Mami ng salamangka para maging tagasunod. Tanong ni Maran kay Mami na kung binabalak ba nitong labanan siya. Sinani ni Mami na hindi siya lalaban dahil may pinsala na ito, at kapag nilabanan pa niya ito ay mapipinsala lang ito ng mas malala bilang lalaki. Mas nagalit naman si Maran sa pang-asar ni Mami. Tumayo naman si Mari at sinabi na hindi na iyon mahalaga kung lalaki ka man o babae. Dahil sa Demon Clan ang kapangyarihan ay kahit saan. Dagdag pa na susuportahan niya kung sino ang mas malakas. Sinabi ng mga demon na hindi nakikialam ang Demon King at kung sino ang pinakamalakas ay siya ang kakatawan sa pagpupulong. Kaya dali-dali nilang sinugod si Maran para bugbugin at agawin ang pwesto para maging kalahok. Pinagbibigwasan ni Maran ang mga kalahok na umatake sa kanya. Sa isang banda nakatayo lamang si Mari at si Aram ay nag-iisip na talagang tuso si Mari dahil sa ginagawa nito. Sa isip-isip ng tusong si Mari na kapag nanghihina na ang lahat ay saka siya aatake sa mga ito. Habang nakikipaglaban si Maran sa iba ay naglabas naman ng patalim si Mami para gamitin ang pagkakataon na atakihin si Maran. Agad siyang sumugod gamit ang patalim, pero sumingit si Maya para pigilan ang binabalak ni Mami. Naglabas din ng sandata si Maya at sinalag ang atake ni Mami. Isang malaking tarangkahan nagbumungad sa ating bida kaya't agad niyang tanong kung saan siya dadalhin ng dalawa. Sinabi naman ni Maya na isa sa kinahiligang gawin ni Shira ay ang kunin ang mga armas ng natalo niyang kalaban bilang souvenir.
At dahil sa dami na ng mga napatay nito kaya't isang malaking warehouse ang pinatayo ni Shira, nang sa ganun ay may mapaglagyan siya ng mga koleksyon. Kumikinang ang naggagandahang iba't ibang uri ng armas ang nasa loob nito, samantalang inaasahan na ito ni Arum para sa isang God of Death. Ilan sa mga napansin ng ating bida ang pananggalang mula sa Gao tribe, armas ng Beast tribe, mga military guns at hindi din nakaligtas ang pangil ng mga Wing tribe. Agad namang tinuro ni Maya ang nagliliwanag na espada at sinabing ito ang ginagamit ni Shira bilang armas. Seryoso niya pang saad na ito ay ang makapangyarihang Deverooft Sword. Hindi naman namangha ang ating bida sa anyo nito at sinabing wala namang kakaib, kaya't inis siyang tinuktukan ni Terra dahil saan ito'y makitid niyang utak at padalos-dalos na bibig. Nang unang ipakilala ang Devar Ulf sa kanilang mundo ay agad na nagkaroon ng agawan dito. Sina Maran, Mami at Mari ay naglaban-laban ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Hindi rin magawang mapasunod ng Demon King ang espada hanggang sa dumating si Shira, at doon nahanap ng Devar Ulf ang kanyang totoong master. Osek ni Terra sa ating bida na napakaraming namatay na Mostro dahil lang sa pagtatakang hawakan ang espada. Ayon kay Maya hindi lang master armas ang Devil Ulf kundi isang malakas na demang, may kakayahang higupin ang lakas at kapangyarihan ng mapatay nito upang mas lalong lumakas ang kanyang master. Sa pamamagitan ng pagpatay ay mas lalong lalakas ang sinumang nagmamay-ari ng Devil Earth, kahit na wala itong taglay na magical power may kakayahan pa din itong mag-absorb. Malawak na napangiti naman ang ating bida dahil nalaman niyang kapag nakahigop siya ng sapat na magical power mula sa Devil Earth, hindi niya lang mapapantayin kundi malalampasan pa ang may-ari ng katawan na si Shira. Tanan ng determinasyon agad dinala ng dalawa si Arum sa bundok upang mag-ensayo, habang patuloy pa din ang pagdadalawang isip ni Terra sa kahinaang taglay ng ating bida. Kitang-kita nila kung paano atakihin ang ating bida ng pinakamababang uri ng halimaw, at hindi man lang nito makayanang labanan o depensahan ang sarili. Puro daing at pagniwi ng nguso ang tanging nagagawa niya habang pinag-uuntog, ng animoy mga bulang halimaw kaya't humahanggos na napamura na lang si Arum. Nang makita ang muling papasugod na lowest rank monster agad kinuha ni Arum ang espada, saka sinubukang iwas-iwas o ang depensahan ang sarili, ngunit ilang segundo lang niya itong naitaas at muli nang bumagsak sa lupa, pinilit pang hugatin ito ni Arum ngunit wala siyang maganda kundi sunod-sunod na mapamura. Nang makitang nakaangle na ang matatalim ng ngipin ng halimaw at hindi pa din mabunot ang espada, agad siyang kumaripa ng takot habang sumisigaw sa takot. Dismayado naman si Maya at Terra dahil bagaman alam nilang mahina ang ating bida, hindi nila inaasahan ganoon katindi ang karuwagan nito. Napakamot pa si Terra ng ulo nang makitang hindi man lang alam ni Arum ang tamang paghawak sa Devil Earth, samantalang iniisip nitong mahihigitan niya ang kakayahan ng God of Death. Alam nilang hindi nakikilala ng Devil Earth si Arum bilang kanyang master, dahil bagaman katawan nito ang kanyang gamit ay wala siyang bahid ng kahit katiting nitong kapangyarihan. Napaisip pa ang prinsesa at inalala ang ginawang atake ni Arum kay Terra, saka nasabing Norahil ay nagkamali lang siya ng akala. Sa kabilang banda mabilis na sumugod ang halimaw at panangkit ng matalim ng ngipin ng bahagi ng katawan ni Arum, sa talas ng ngipin nito ay agad na nawasak ang kanyang damit at nag-iwan pa ng sugat ang ngipin ng halimaw. Lubhang napakadami ng mga halimaw na nakapaligid at nagbabadyang umatake kay Arum, kaya't nang mapansin ng prinsesa ang takot ng ating bida ay agad siyang lumipad palapit. Binigwasan pa niya ng dalang letigo ang ilan sa mga halimaw walang laban na tumilapon. Sinabi ni Maya kay Arum na tama na muna ang pag-ayensayo sa araw na iyon, ngunit wala namang balak na magpaawat ang ating bida na kanina lang ay nananakbo pa sa takot. Katwiran niya sa prinsesa na naging pabaya lang siya kanina, at hindi na hahayaang maulit pa ito sa pangalawang pagkakataon. Paalala naman sa kanya ng prinsesa na itago niya ang mga natamong marka ng sugat nang sa ganun ay maingitan niya ang kanilang lihim. Inis na tinapik ni Arum ang nakabaong espada dahil hindi niya man lang ito magawang hugatin, tanong pa niya kung meron bang paraan upang kahit konti ay mapagan ito. Paliwanag naman ni Maya na ang mga magical sword gaya ng Devil Earth, ay tanging malalakas at may kakayahang gamitin siya ang kinikilala nitong master. Ayon pa sa kanya na kung ayon sa Devil Earth ay walang halaga si Arum, hindi niya ito pipiliting ipahawak ang makapangyarihang espada. Nagulat naman si Arum sa mga narinig at inakalang kagaya ng mga nangmamaliit sa kanya sa mundo ng mga tao, ay isang walang kwenta at mahina din ang tingin sa kanya ni Maya.
Agad iniba ni Maya ang usapan at sinabing magpahinga na si Arum, dahil alam niyang napagod ito sa pag-ayensayo. Dagdag pa niya na kahit hindi magawang magamit ng ating bida ang Develerf, mananatili siya sa tabi nito upang protektahan ang kanilang lihim. Inis na sinabi ni Arum na huwag siyang pagtawanan ni Maya dahil hindi siya isang nilalang na nangangailangan ng bantay, saka tumakbo papalapit sa nakatumpok na halimaw na animoy magpapakamatay, bumwelo ng pagsuntok ang ating bida upang harapin ang mga halimaw, pagpipigil namang sigaw ni Maya na walang tsansang manalo si Arum kung hindi niya gagamitin ang Develerf. Paalala pa niya na magpapagod lang ito sa padalos-dalos na pag-atake, habang inakala naman ni Terra na naglalaro lang si Arum gaya ng ginagawa ng mga tao. Mabilis na nagsisugo din ang mga halimaw at isa-isang kumagat sa binti ni Arum, bagaman nasasaktan pinilit niyang hindi ito indahin na animoy ginagawang pamain ang sarili. Nag-aalalang utos ni Maya na ipagpag ni Arum ang mga halimaw sa takot na maubos ng mga ito ang katawan ng ating bida. Sa utos ang ginawa ni Arum dahil imbis na ipagpag, mahigpit pa niyang niyakap at ikinulong sa bisig ang mga ito. Kaya't hindi makagawa ng hakbang si Maya upang umatake gamit ang letigo. Sinabi ni Terra na nababaliw na ang ating bida dahil halatang hinihiling nitong lamunin siya ng buhay ni Arum ang nakabaong espada sa lupa, saka mabilis na tumakbo papalapit dito habang hindi bumibitaw sa pagkakakagat ang mga halimaw. Ginamit niya ang enerhiya at lakas ng mga lowest rank monster upang ipack-in sa Develerf, kaya't agad itong nagliwanag kasabay ng matagumpay na pagsasagawa ni Arum. Nang isalin niya sa katawan ng lakas at magical energy ng espada sa kanyang katawan, sa wakas ay nagawa niya itong mahugat sa kamatikas na tumayo sa harap ng dalawa habang patuloy pa din sa pagliliwanag ang espada. Hindi makapaniwala si Terra na halos magpakamatay ang ating bida sa matindi naiting determinasyon, at nagawa pang ipain ang sarili na lubhang napakadelikadong bagay. Hindi naman maiwasang matulala ni Maya dahil hindi siya sigurado kung ano ba ang dapat na isipin. Sa kanilang banda nagbubunyi si Arum sa nakamit niyang tagumpay, dahil ang Develerf ay hindi na ganoon kabigat nung una niya itong mahawakan. Hindi man siya pamilya ngunit masaya si Arum na nag-umpisa na siyang kilalanin ng espada, idagdag pa ang kakaibang kapangyarihan na pumasok sa kanyang kaloob-looban. Sinita naman siya ng prinsesa sa kanyang ginawa at sinabing lubha itong delikado, at kung hindi siya nagtagumpay marahil ay isa na lamang siyang sakripisyo ngayon. Ngunit para kay Arum ang mas malaking panganib ay nagdadala ng mas malaking gantimpala, saad pa niya na kung hindi niya kayang magsakripisyo hindi siya magiging pinakamalakas sa Demon Clan. Bahagyang namula ang pisngi ni Maya na para bang nagkaroon ng paghanga sa ating bida. Ngunit paalala niya na masyado pang maaga upang magyabang si Arum, dahil ang Develerf ay hindi makukontento sa low-level mag-Ica Beast. Dagdag pa niya na ang kapangyarihang binigay nito ay wala pa sa kakangkingan ng espada at sa kinakailan ni Arum. 10 araw na lang ang natitira bago ang 4 Clan Conference, at batid ni Maya na hindi basta mananahimik si Maran, kaya't inutos niyang simula sa araw na iyon mas matataas na level monster ang haharapin ni Arum. Mayabang na iginiya naman ng ating bida ang espada sa kasinabing simulan na nila ang pag-ayensayo dahil nagugutom na ang Develerf. Habang mayabang na iwi na sa siwas ni Arum ang Develerf sa ere, agad siyang natigilan ng mapansin ang pagdating ni Terra na inutusan ni Maya para ihanda ang mga mas mataas na halimaw. Napanganga at animoy pinagsakluban ng lupa at langit ang mukha ni Arum, nang makita ang pulutong ng mga halimaw. Nakangising ipinagbigay alam naman ni Terra na ang makakalaban ni Arum ay mga Gale, at halos malunod si Arum sa pagtingin pa lang sa di mabilang nitong dami. Bagaman kabado ay walang pag-aalinlangang sinimulang labanan ng ating bida ang mga halimaw, gamit ang Develerf na gawa niyang patumbahin ang mga ito ng mabilis at walang kapaguran, kaya't nasabi na lang niyang masarap sa pakiramdam ang pag-level up. Ilang oras ang nakalipas at isa na lang ang natitira sa ulupong ng mga halimaw, desidido naman si Arum na tapusin na ang halimaw upang matapos na ang laban bago pa ang tangkay niyang pagsugod, kaya't agad na itong hinabol ng ating bida paakyat palalo sa bundok. Ngunit nang makita niya ang halimaw kasalukuyan na mas malaking pulang halimaw, kaya't napatanong si Arum kung ano ang ginagawa doon ng isang advanced magical beast. Batid niya imposible niyang malabanan ang ganitong klase ng beast sa ganoong antas ng lakas, ngunit naiisip niya ding malaki ang maitutulong nito sa kanya sakaling magawa niya itong matalo. Hawak ni Arum ang Develerf habang pinag-iisipan ng matindi ang gagawing hakbang. Napalingon naman si Arum nang may marinig na kalusko sa damuhan,
At dahil sa kuryudedad agad niya itong tiningnan at di inaasahang makita ang general na si Mami. Lumabas si Arum sa kanyang pinagtatiguan kaya takang nabanggit na lang ni Mami ang pangalan ni Shira. Nagtataka din naman ang ating bida kung bakit naruroon si Mami, saka napaisip kung narinig ba nito ang kanilang mga pag-uusap ni Tera at Maya. Napansin din niya ang natamong pinsala ng general na hindi niya alam kung saan nagmula. Matapos yun nagkaroon siya ng magandang plano nang makitang patapos na ang pulang halimaw sa pagkain. Nasa isip ni Arum na hahayaan niyang maglaban ang dalawa habang siya ay magtatago. Aantay lang siya ng tamang oras, saka naman sasamantalahin ang pagkakataon na sumugod at matalo ang halimaw. Ang hindi alam ni Arum ay iisa lang ang binabalak nila ni Mami. Plano nitong akitin ang ating bida nang sa ganun ay ito ang makipaglaban sa halimaw hanggang sa siya ang makatakas. Ngunit ang paghakabang na ginawa ni Mami ang nakapukas ng atensyon ng halimaw, kasabay ng pag-itinggal ang paglingon nito sa kanila at doon na pagkanto nilang walang bisa ang kanilang naiisip na plano. Umaatungal na tumakbo papasugod ang halimaw at dahil iniisip ni Mami, na lahat ng lalaki ay nababaliw sa kanyang kagandahan nag-iinarte siyang humingi ng tulong ating bida. Ngunit ng mga oras na yun ay malayo na ang narating ni Arum na kumari pa ng takbo, kaya't dali-daling sumunod ang alagang ahas ni Mami upang mahabol siya. Habang nakapulupot sa katawan ni Arum ang ahas ay siya ng pagtalon ni Mami papasunod. Samampo pa ito sa kanyang likuran sa kasinabing dapat na magpakabayani si Shira para sa kanya tanda ng pagkalalaki. Bahagya namang namula ang pisngi ni Arum ngunit pilit niyang pinapaalis ang babae, dahil ani ay mag-aalit ang asawa niyang si Maya kapag nakita sila ng ganoon. Pangungot siyang saad naman ng mapang-akit na demon na pagtatawanan ng mundo ang God of Death, dahil kontrolado ito at takot sa kanyang asawa. Walang tigil sa pagtakbo ang ating bida habang hindi pa din umaalis ang haliparot na demon, hindi naman nila inaasahan na ang halimaw na humahabol sa kanila ay isang fire attribute beast. Nang bumuga ito ng apoy agad na tumalon si Mami Mila sa likuran paampa sa batok ni Arum, upang maiwasa ang apoy na tumamang lahat sa likuran ng ating bida. Napaluha sa sakit ang ating bida samantalang ayaw paring umalis sa kondongan niya ang maharot na demon. Ginawa niyang pananggalang ang katawan ng ating bida, sa ganun ay hindi siya makatanggap ng pinsala mula sa apoy. Matapos ilang sunod na tamaan puwersahang itinulak ni Arum ang babae, kaya't malakas itong lumaglag at sumubsob sa lupa. Galit na tinawag ni Arum na duwag ang babae dahil sa ginawa nito sa kanya. Wala namang ginawa si Mami kundi magpakyut sa kasinabing pareho lang sila ng ating bida, dahil alam niyang nais din siyang gamitin ni Arum bilang pain kanina upang makatakas. Nang makatayo ang babae ay muli itong yamakap sa ating bida, kaya't walang nagawa si Arum kundi bitbitin ito dahil nararamdaman niyang paparating na ulit ang halimaw. Nagdudumaling tumakbo ang ating bida habang hawak ang babae sa baywang, ngunit natigilan sila nang marating ang hangganan ng bangin. Nasa ibaba ng banging ito ang isang uri ng matinding lason, na may kakayahang tunawin ang laman ng sino mang mahulog doon. Tarantang nag-isip ang dalawa kung ano ang gagawin dahil hindi nila mapipigilan ang pagsubo ng halimaw. Alam ni Arum na kung mahuhulog siya sa kumukulong lason ay hindi niya magagawang mabuhay, ngunit paniguradong malalaman ni Mami ang kanyang lihim kapag hinarap niya ang demonic beast. Inisip pa ng ating bida na ito talaga ang gusto ng babae, ang malaman kung siya ba ang totoong Shira. Dahil naipit na sa sitwasyon walang nagawa ni Arum kundi ang patakbong tumalon sa bangin, ganun din ang dambuhalang pulang beast na hindi tumigil sa paghabol sa kanila. Napamura naman si Mami saka pilit na iniaali ang kamay ni Arum sa kanya, pasigaw niya pang saad na wag siyang idamay ni Shira sa pagtalon ng ating bida ang pagkakakpit sa babae at nakangising sinabi na imposible nang makatakas ito ngayon. Agad ibinaon ni Arum ang matalim niyang espada sa pader upang mapigilan ang kanilang pagbagsak. Lumikha pa ito ng mahabang marka hanggang sa tuluyang silang tumigil habang nakabitim sa ere. Kitang-kita ng dalawa ang pagbagsak ng pulang halimaw sa kumukuling lason, at kung paano natunaw ng ganoon kabilas ang buong laman nito at walang natira kundi buto. Mas lalong napagtanto ng ating bida na tama ang mga simabi ni Mayang maging ang mga demon, ay hindi magagawag makaligtas sakaling mahulog sa banging iyon. Sa kalahitnaan ng pag-iisip bagaman hirap sa pagkakabitin naramdaman ni Arum ang malamig na Senador Saiyan sa kanyang paa. At doon sabay nilang napagtanto ni Mami na nakaihi na pala ito sa kanyang salwal. Nahihiyang napayuko ang babae dahil aniyay, nun lang siya napahiya ng gaon sa harap ng isang lalaki.
Dahil sa magkahalong hiya at inis inutusan ni Mami ang ahas na kagatin si Shira, kaya't napasigaw na lang ang ating bida ng targetin ng agas ang kanyang makaahon ng ligtas mula sa bangin ngunit galit na sinikla ni Arum ang babae, dahil sa ginawa nito sa kanya sa kabila ng pagliligtas niya rito. Nakangiting saad naman ni Mami na kahit kailangan hindi nakakaramdam ng utang na loob ang isang demon, pagbentang pa niya na si Arum ang nagsayang ng pagkakataon dahil dapat na tungkas na ito kanina pa lang. Pagkasabi niyo agad niyang inibabawan si Arum at sinabing huwag nang magpigil ang ating bida. Para kay Arum ay hindi maganda ang kasalukuyan nilang posisyon, tanong pa niya sa isip kung bakit gustong-gusto ng mga demones ang umiibabaw. Ang demones ay walang laban sa mga lalaking demon kumpara sa lakas, ngunit may kakayahan silang higupin ang kapangyarihan ng kanilang kalaban sa pamamagitan ng iisang taktika. Naisip ni Arum na ito din ang pwedeng mangyari sa kanya, kaya't pilit niyang iabot ang kanyang espada dahil hindi niya hahayaang mapunta sa wala ang magical power na pinaghirapan niya. Ngunit pagbabanta ni Mami na kapag nagpatuloy ang ating bida sa pagpupumiglas, agad nakakalat ang lasong ngayon ay nasa katawan na niya at magiging dahilan ng kanyang pagsabog. Mapang-akit pang sinusuri ng tingin ng babae ang bawat parte ng katawan ng ating bida, sa kapuwersahang winasak ang damit nito at tuluyang tumambad sa kanya ang abs ni Shira. Natigilan naman ang babae nang makita ang mga marka ng sugat sa katawan ng ating bida, mula sa mababang uri ng halimaw na nakalaban niya. Inakala ni Arum na mabubunyag na ang kanilang lihim, ngunit ang nasa isip naman ni Mami ay ang prinsesa ang may kagagawan ng lahat ng sugat na ito. Saad pa niya na mukhang misteryoso si Maya kaya't hindi halata na mahilig din itong maglaro gaya niya. Para kay Mami ang katawang nasa harap niya ay labis na nakakaakit, kaya't agad siyang tumungo upang simulang higupin ang kapangyarihan ng God of Death. Bigla namang may latigong humila sa babae upang alisin ito sa ibabaw ni Arum, kaya't napatalon si Mami papalayo kasabay naman ng pagdating ni Maya. Seryosong tanong niya kung ano ang ginagawa ng dalawa. Osip naman ni Tera na habang abala sila ng prinsesa, hindi maiwasang makipagkita ni Shira sa iba. Nananatiling nakahiga naman si Arum sa lupa at nagpaliwanag na nilason siya ni Mami. Ngunit hindi niya napaniwala si Tera dahil anito na masyado pa siyang malakas para sabihin siya ay nalason. Agad na utos ni Maya na bilasan na ng ating bida ang pagkilos at tumayo sa pagkakahiga. Paliwanag naman ni Arum na binalaan siya ng demones na kung gagalaw siya, ay agad siyang sisubog at magkakapira-pirasan. Dahil doon galit na hinayla ni Tera ang kanyang buhok at pilit siyang itinayo, pasinghal pa nitong saad na wala namang ganoong klase ng lason. Nang makatayo at mapagtanto na walang nangyaring masama sa kanya, galit sinagawa ni Arum si Mami dahil sa ginawa nitong panlilinlang sa kanya. Nagpapakyut na saad naman ng babaeng hindi niya inaasahan na ganoon kasimple ang linangin ng God of Death. Hindi naman maintindihan ni Arum ang utak ng babae dahil kanina lang ay gusto siya nitong patayin, ngunit ngayon ay gusto nang makipaglandian sa kanya. Sinabi pa ni Mami na papatakasin niya muna si Shira ngayong araw, ngunit sa susunod ay sisiguraduhin niyang mag-enjoy sila, sabay hawak sa malaking katawan ng ating bida. Inilapit pa ng babae ang kanyang mukha saka pinulupot ang kamay sa leeg ni Arum, saad pa nga na kapag humindi ang isang lalaki nangangahulugang oo ang sagot nito, sabay halik sa pisngi ni Arum. Bahagyang namula ang mukha ng maharot nating bida habang madilim naman ang tingin sa kanya ng dalawang babae. Aalis na sana si Mami nang pigilan ito ni Maya, at sabihing teritoryo niya ang bundok kaya't walang karapatan si Mami na magpoli-uli doon kailan niya man gustuhin. Napatikip naman ng mukha ang babae sa kanang osar na sinabing, hindi niya inaasahang selusa pala ang prinsesa. Ngunit paliwanag niya na hindi lang siya ang nag-iisang pumunta doon, dahil nang nasa gitna siya ng kaabalahan sa paghigop ng kapangyarihan ng ibang mga demon, nakita niya ang brodong pagmamay-ari ni Mara na natutulog sa gitna ng gubat. Nang mas lapitan niya ito nakita niya si Maran at Mari na nag-uusap tungkol kay Shire. Galit na nagtatanong ang mga ito kung paanong agad nakabalik si Shire. Ayon kay Mari huli na din nang malaman niya dahil ang mga pinadala niyang Eye of Mandala, ay natagpuan niyang wasak na kaya't maaaring nalaman ng mga ito ang pagmamamanman. Hindi makapaniwala si Mami na nagsasabwatan ang dalawa para mapabagsak si Shire. Ayon pa sa dalawa hindi nila kailangang magmadali na hayaan si Mayang dumalo sa conference, dahil mahaba pa naman ang oras upang mapigilan nila ito. Seryoso pang saad ni Mari na kapag umayon ang lahat sa kanyang plano,
magagawa niyang alisin ang pinakamahigpit niyang katunggali. Nang tanungin ni Maran kung ano ang pagkakataon na sinasabi nito, agad lumapit si Mari at ibinulong ang ibang mga detalye ng plano. Pilit na inilapit pa ni Mami ang tainga upang marinig ang bulungan ng dalawa, dahilan upang di niya maramdaman ang paglapit ng isang mababang uri ng halimaw. Agad itong bumangga sa kanyang binti kaya't mahinang napamura ang babae, dahil doon naramdaman ni Maran at Mari na merong lihim na nakikinig sa kanilang usapan. Agad pinaganya ng pusit na general ang kanyang kapangyarihan pasugod, kung saan nila narinig ang mahinang ingay. Hindi naman ito inasahan ni Mami kaya't hindi na niya nagawa pang makaiwas, bagaman napinsala batid ng babae na wala siyang laban sa dalawa kaya't minabuti na niyang tumakas. Nang puntahan ni Maran at Mari ang tumpok ng damo wala silang ibang dinatnan, kundi isang walang buhay na Geron monster. Sa kasalukuyan saad pa ni Mami na sigurado siyang hindi basta susuko si Maran, at marahil hindi pa nito nilalabas ang huli niyang alas kaya't paalala niya sa prinsesa na mag-iingat dito, G-Curiosidad namang taong ng prinsesa kung bakit ito sinasabing lahat sa kanya ng babae. Mapang-akit na sagot naman ni Mami na dahil iyon sa malaking pagkagusto niya kay Shira, saka ngumiti habang namumula pa ang pisngi. Sinabi pa ni Mami na magsasaya pa sana sila ni Shira ngunit hindi na ito matutuloy, at dahil sa ginawang pang-aabala ni Maya saad niya na kailangan niya pang maghanap ng ibang lalaki upang pakalmayan ang kanyang isip. Bago tuluyang umalis saad pa ni Mami na ang binigay niya kanina ay isang regalo, at makaya itong tanggapin ng ating bida. Napatanong naman si Tera kung ano ang ibig sabihin ng Dimenes. Ngunit sinabi ni Maya na pabayaan na ito, dahil sa ngayon alam na nila kung sino ang nagpapadala ng mga madalas ay. Naitanong pa ni Maya kung ano ang pinaplano ng dalawang pusit na sina Maran at Mari, sa kanilang pagsasabuatan. Paalala niya pa na kinakailangan nilang maghanda bago pa mabunyag ang kanilang sekreto. Pagkasabi nito malakas siyang sumipol upang tawagin ang alagang dragon, agad silang sumakay ni Tera at naghanda para umalis. Patakbong sumunod naman ang ating bida at sinabing antayin siya ng mga ito, ngunit masungit na sagot ni Maya na mukhang hindi niya naman kailangan ng pahinga, dahil mukha siyang puno ng lakas. Kasabay ng paglipad sa ere ng dragon bilin pa ni Maya na wag babalik ang ating bida, hanggat hindi nito napapatay ang natitirang mga halimaw. Walang nagawa si Arum kundi humabol ng tingin at pasigaw na nakiusap, ngunit ay hindi siya pinsaansan ng mga ito. Halos ilang oras na naglakad si Arum pababa ng bundok hanggang sa marating niya ang kabayanan, bagsak ang balikat niyang mabagal na naglalakad dahil sa sobrang pagod. Puno ng pagrereklamo sa kanyang isip dahil sa pag-iwan sa kanya ni Maya at Tera, nasabi pa niya na mahirap talagang kalabanan ang babae lalo na ang mula sa Demon Clan. Bagaman napakalayo ng kanyang nilakbay hindi siya gaanong nanghihina at nakita niya ding mabilis na humihilam ang kanyang sugat, kaya't tanong niya kung meron ba siyang natanggap na magical power. Sa pag-iikot niya napansin ni Arum ang isang demon na nagtiitinda ng mga kasuotan, nakaanyo ito at nakabihis na parang tao. Lumapit di Arum habang nakatingin sa mga damit, kaya't agad na tanong ng lalaki kung ano ang hinahanap ng ating bida. Napansin niya ang uniforme ng hero na nakapila sa mga damit, at nang matingnan ito ng malapitan walang pag-aalinlangang binili ito ni Arum, dahil sa alam niyang ang may-ari nito ay isang officer base sa ayos ng damit. Pagdating sa silid agad niyang kinapkap ang damit sa pagbabaka sakaling may matagpuan, at hindi niya siya nagkamali dahil nakita niya ang isang maliit na kahon. Naglalaman ito ng electronic chips contact lens na sinusuot ng mga heroes. May kakayahan itong makita at malaman ang ranggo ng isang monstro base sa enerhiyang nilalabas nito. Gayunpaman tanging mga matataas na officer lang ang gumagamit nito, kaya't maraming mga karaniwang sundalo ang mabilis na mamatay sa laban dahil na din hindi nila nalalaman ang lakas ng kanilang kaharap. Nagawang magkaroon nito ni Arum noon dahil sa mga koneksyon niya sa black market, ngunit isang gamit pa lang ay agad din itong nasira. Naalala pa ng ating bida kung paano niya pinaghirapan ang perang ginamit pambili niyon, at ang balikan nito ay nagpapaiyak na siya sa lungkot. Sa kabilang banda habang pinagmamasdan ng asul na contact lens tanong pa sa isip ni Arum, kung magkaiba ba ang mata ng tao sa mata ng demon na meron siya ngayon. Walang pag-aalinlangan niya itong isinuot habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Agad na-activate ang kakayahan ng contact lens na makita ang taglay na lakas ng sinumang nakikita nito, at dahil nakaharap sa salamin na pag-alaman ni Arum na kasalukuyan na siyang nasa rank C.
Napangiti siya dahil alam niyang hindi nasayang ang paghihirap niya sa ensayo kanina. Ang mga monster ay nakabase sa rank mula A hanggang F, at ang ibang mga S-rank at mas mataas pa ay tinatawag na upper monsters. Hindi makapaniwala si Arum na sa loob lang ng isang araw ay nagawa niyang mag-level up, gayong nung nakaraan lang ay hindi niya matalo kahit na ang isang Geron. Namangha pa siya sa talento ng kanyang bagong katawan, ngunit naisip ding ang Developed Sword ay naghahanap ng master na kaparehong makapangyarihan ni Shira. Sa madaling salita, habang tumataas ang rank ni Arum kinakailangang mas mataas na uri din ng monster, ang magawa niyang talunin. Ayon pa kay Arum kung may makakaharap siyang halimaw na gaya ng nakaharap nila ni Mami, hindi magiging sapat ang kanyang pisikal na lakas kaya't kinakailangan niya ng totoong demonic power. Halos walang pinagkaiba ang pamamaraan ng at abilidad ng mga hero sa mga demon, merong gumagamit ng apoy, tubig, kalikasan, bato, kidlat at hilo. Ngunit hindi sigurado si Arum kung alin sa mga ito ang kakayahan ni Shira. Sa gitna niyo naalala niya kung paano minsang lumabas ang kanyang kapangyarihan. Nung mga oras na yun matinding puwersa ang bumalot sa kanya na parabang pinipilit siyang pakawalan ng enerhiyang kumikawala. Naisip ni Arum na posibleng isa itong magic power kaya't nagdesisyon siyang muling subukang gawin ito. Naupo siya sa kama at agad na nag-concentrate upang makalap ang parehong pakiramdam na naramdaman niya, bago napalabas ang malakas na kapangyarihan. Ngunit ilang sandali lang ang makalipas dahil sa pagod ay agad siyang nakatulog. Nanaginip pa si Arum na nasa isang piging siya ng gawad parangal para sa mga hero. Bukod doon ay nabalik na din ang kapayapaan at tuluyang natalo ang mga demon dahil na din sa magiting na si Arum. Agad siyang tinawag sa unahan at maluwag na tinanggap ang parangal. Bukod sa kanyang pagiging magiting na hero na patunayan na din ang katapatan ng kanyang ama at hindi na itinuring bilang traidor. Naroon din at nakikisaya ang magandang healer na si Chiyu, na matagal nang may lihim na pagtingin kay Arum ayon na din sa mga babaeng kaibigan nito, at bilang tanda ng pagbabalik niya ng pagmamahal kay Chiyu at pakikiisa sa kasiyahan, uminom siya kasama ng mga ito. Makalipas lang ang ilang minuto hindi na mabilang ang dami ng nainom ni Arum, na naging dahilan para bumigat ang kanyang tiyan at makalas ang kanyang sinturon. Agad siyang tumigil at sinabing hindi na niya kaya, ngunit masyadong mapilit ang mga nakapaligid sa kanya saka may paghahamon pang sinabi na uminok siya kung tunay siyang lalaki. Halos pumutok na sa bigat at laki ang kanyang tiyan na animoy sesabog anumang oras, at sa gitna niyon ay siya namang pagdating ni Kandayu kasama ang dalawang pusit nitong alalay. Nakangising ipinalam ng mayabang na captain na hindi isang hero si Arum, kundi nabibilang sa mga traidor. Malakas na pinabulaanan ni Arum ang sinabi ni Kandayu, ngunit pahayag ni Darren at Retsu na isa siyang spy mula sa Demon Clan at matagal na siyang sumapi sa mga Mostro. Agad nagiba ang anyo ni Arum na ikinagulat ng lahat, kaya't naniwala ang mga ito na isang ang traidor si Arum. Lahat ay nandiri at natakot sa kanya maging si Chiyu ay agad napawi ang mga pag-amin. Hindi na din siya nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag sa babae, matapos siyang sugurin ni Kandayu at bigwasan ng strike attribute. Napabalikwas at napasigaw na lang ng bagon si Arum matapos magising mula sa masamang panaginip. Nakahinga siya ng maluwag ng malamang panaginip ang lahat ng ito na marahil dahil na din sa sobrang pagod. Ngunit minsan pang inalala ni Arum ang mga pag-amin ni Chiyu kasabay ang hiling na sana ay nagkatotoo na lang iyon. Inis pa niyang sinisi si Kande dahil nag-ulo ang lahat ng magpakita ito. Gayunpaman nagdudumali siyang bumaba ng kama ng makaramdam ng kakaiba, at agad na dumiretso ng banyo upang makaramdam ng kaginhawahan. Nagtaka si Arum dahil nang tingnan niya ang ball animoy naging dalawa ang dumadaloy na tubig mula sa kanya, dahil doon inakala niyang nananaginip pa din siya at wala pa sa lubos na katinuan. Agad niyang kinusot ng ilang beses ang mata at muling pinagmasdan ang nakatagong ahas, at doon napagtanto niyang hindi na nga nag-iisa si Adan. Animoy binagsaka siya ng langit at lupa sa kamalakas na napasigaw sa loob ng banyo. Sa kabilang banda kasalukuyang nasa hallway si Terra at isang tauhan habang pinag-uusapan, ang bagong kabit na water circulation system na ngayon ay susubukang gamitin ng prinsesa. Kapag nagawang malinis ng bagong imbensyon ng mga tao ang tubig sa kanilang lugar, maaari nila itong gamitin ng ilang ulit kaya't mareresolba na ang kanilang problema sa tubig. Alam ni Terra kung gaano kalinis sa katawan ng prinsesa kaya't lagi nitong gugustuhin di maligo. Natigilan naman ang dalawa at agad na napalingon sa likuran, nang marinig ang malakas sana sigaw ni Arum na nagtatatakbo kanila,
walang ibang iniisip ni Arum kundi ang masolusyonan ang kanyang kinahaharap, dahil maging siya ay hindi sigurado kung bakit bigla siyang nagkaganon. Tanong naman ng lalaki kung ano kaya ang nangyayari sa kanilang Lord Shire. Para kay Terra isa lamang abala at pabigat ang ating bida na kailangang bantayan pa ng prinsesa, nang sa ganun ay hindi mapasok sa anumang gulo. Ngunit biglang naalala ni Terra ang lugar na binabalak puntahan ni Arum, kaya't natulala siya habang may pag-aalala. Ito ang lugar kung saan kasalukuyang sinusuri ng prinsesa ang water circulation system, at inaasahan niyang gagana ito nang sa ganun ay masimulan niyang linisin ang sarili. Matapos suriin ng mangha si Maya sa imbensyon ng mga tao, at kung paano nito linisin ang maduming tubig upang magamit muli. Dahil sa maayos itong gumana, naisip ni Maya na maaari nila itong pakanabangan sa nalalapit na Four Races Conference. Agad niyang pinindot ang isang button at nagsimulang bumuhos ang malinis na tubig, kasabay nun sinimulan nitong linisin ni Maya ang sarili sa ilalim ng shower. Samantalang walang pagpreno sa pagtakbo naman si Arum at walang ibang naiisip kundi ang kanyang suliranin, dahil wala pa siyang narinig na anumang ganoon sa Demon Clan kaya't alam niyang walang ibang makakasagot sa kanya kundi si Maya. Hindi naman magkamayaw si Terra sa paghabol sa ating bida upang pigilan ito, ngunit huli na ang lahat matapos biglang buksan ni Arum ang pintuan at tawagin ang pangalan ni Maya. Agad niyang inikat ang mata sa paligid upang hanapin si Maya, hanggang mapalingon siya sa gilid at napanganga sa kanyang nakita. Tumambad sa kanya ang nakatalikod at walang saplot na si Maya habang ito ay naliligo. Lumingon pa paarap si Maya kaya't mas lalo niyang nasal-ayan ang mahubog nitong katawan. Tumulo ang dugo sa ilong ni Arum kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib, namula pa ang buo niyang mukha at halos kumawala na sa galit ang dalawa niyang alaga. Napasigaw naman si Terra ng madatna ng dalawa sa ganoong sitwasyon, habang tayo naman ang dalawang sawa na gusto ng tuklawin ang magandang hain sa harapan. Galit na sigaw ni Terra kung sino si Arum upang lapastanganan ang kanilang prinsesa, hindi naman kaagad ni Kaimik si Maya dahil na din sa pagkabigla sa pangyayari. Nang maproseso sa utak ng prinsesa ang sitwasyon agad umakyat sa kanyang mukha ang kahihiyan, kaya't sabay nilang inatake sa galit si Arum. Napasigaw na lang ang ating bida sa sakit matapos tamaan ng dalawang malakas na hagupit ni Terra at Maya, saka parang bituing kuminang na lang matapos lumipad sa ere. Matapos mapakalma ang dalawang babae at maipaliwanag ni Arum ang kanyang suliranin, takang pinagmasdan ng dalawa ang kanyang tinatagong alaga, hindi din makapaniwala si Maya at Terra na hindi isa kundi dalawa nito ang meron si Arum. Napapaiyak na tanong ni Arum kung bakit naging dalawa ang alaga niya, saka sinabing sa kasalukuyan ay nahihirapan siyang kontrolan ang mga ito. Paliwanag ni Maya na dahil ito sa pagkagat sa kanya ng alagang ahas ni Mami, kaya't nag-mutate siya na gaya nito. Ayon kay Maya ang ahas ay may dalawang kasarian dahilan upang tumagal sila sa training, ito din ang ginagamit ni Mami upang magkaroon sila ng koneksyon. Dahil sa nangyari na intindihan na ni Maya kung bakit ganoon na lang ang mga pahihag ni Mami kay Arum. Sinabi naman ni Terra na hindi lahat ay gustong magkaroon ng magical power, sa napaka-vulgar na paraan dahil lubhang nakahihiya ito. Ayon pa kay Terra hindi na nasisiyahan ang prinsesa sa totoong Shira, kaya't paano pa kaya sa huwad na Shira? Inis namang saad ni Arum na hindi naman ito nangangahulugang mas malala siya kesa kay Shira. Naisip pa ng ating bida na kung naninirahan siya sa Earth at taglay ang ganoong katawan, paniguradong kaiinggitan siya ng mga kalalakihan ngunit ngayon ay magmumukha siyang may manyak na kapatid. Pilit pinipigilan ni Arum ang pag-iisip ng kung ano lalo na ang pag-iisip sa mga babae. Hindi naman niya ito maitago sa prinsesa dahil alam ni Maya na hindi lang naging dalawa ang batuta ni Arum, dahil kasabay nun ang pagtaas ng kanyang pangangailangan. Ayon pa kay Maya kapag hindi niya ito hinayaang lumabas hindi niya mapipigilan ang kanyang pagsabog. Doon na pagtanto ni Arum na ito ang sinasabi ni Mami na pagsabog. Nagdudumaling tanong ni Arum kung paano siya babalik sa normal, dahil sigurado siyang merong nalalaman si Maya. Sagot ng prinsesa na merong paraan ngunit meron itong kapalit, desidido naman ang ating bida na gawin ito kahit ano pa ang kapalit. Napangisi naman si Maya sa kainutos kay Terra na gapyusan si Arum. Mahigpit siyang hinawakan ni Terra mula sa likuran at halos mawalan na siya ng hininga, nang ilabas ni Maya ang matalim na kutsilyo sa kamay nito.
Pasiga na pinigilan ni Arum si Maya dahil naisip niya na kung ano ang binabalak nitong gawin, pahayag naman ng prinsesa na ito lang ang paraan upang mapigilan si Arum na mawala sa kontrol. Saad pa ni Terra na bilang isang lalaki kailangang tiisin ng ating bida ang kaunting sakit. Puno ng pakikiusap namang saad ni Arum na mas maigi pang namatay siya kesa ganoon ang mangyari. Pilit pa niyang pinakalma ang sarili saka naitanong kung ano ang epekto nito sa isa niya pang bututa. Sagot ni Maya na ito ang unang pagkakataon ng ganoong kaso kaya't walang anumang kasiguraduhan. Animoy namimilit namang saad ni Terra na handa na ang lahat kaya't simulan na ito ng prinsesa. Pasiga na pinigilan ni Arum ang dalawa dahil aniyay hindi pa niya ito nagagamit kahit minsan, at ngayon ay gusto na itong tapusin ng dalawang babae. Lalo pang mas lumakas ang sigaw ng pakiusap ni Arum nang itaas ni Maya ang hawak na kutsilyo, hanggang sa maalala ng prinsesa na meron pang ibang paraan kaya't mabilis niyang pinaglaho ang patalim. Agad din binitawan ni Terra ang ating bida kaya't napasalampak na lang ito sa sahig sa panghihina. Nasa isip naman ni Terra na sana ay naputol na ang dalawang pag-aari ni Aum. Dahil sa iniispasinghal na saad ni Arum kung bakit pa siya tinakot ni Maya, gayong meron naman palang ibang paraan. Sagot naman ng prinsesa na ngayon lang niya naalala ang alchemist na si Catherine. Si Catherine ay mahigpit na kalaban ni Mami dahil sa nakaraan nag-imbento ito ng iba't ibang eksperimenyo, upang makontrol ang kapangyarihan ng demoness kaya't naisip ni Maya na baka nasa kanya ang solusyon. Nagdadalawang isip naman si Arum dahil alam niyang lahat ng babaeng kasapi ng Demon Clan ay mga mapanindik at hindi nagpapadaig ngunit wala naman siyang ibang pagpipilian. Hindi kalayuan ang kinaroroonan ng alchemist kaya't pahayag ni Maya na kailangan nilang baguhin ang plano. Inutos pa niya kay Terra na maghanda ngayon gabi dahil kinabukasan din ay maagap silang aalis. Kinabukasan sinimulan nilang maglakbay sakay ng isang karwahe at kasama ang ilang mga kawal, samantalang lihim silang sinsubaybayan ng pusit na si Maran at Mami mula sa itaas ng bundok. Sinabi pa ni Maran na nagawa nilang mahulaan ang susunod na hakbang ng prinsesa at ni Shira, ngunit alam ni Mari na hindi basta magbibigay ng mahalagang impormasyon si Mami sa kanila. Tanong pa niya kung saan napulot ni Mami ang ganoong impormasyon. Paliwanag ng babae na nilalinan ng kanyang alagang ahas si Shira, kaya't alam niyang hihingi ng tulong ang mga ito sa alchemist na si Catherine. Ngunit dismayadong saad pa niya na hindi niya inaasahang mapapaagap ang mga ito, at hindi man lang nagawang ma-enjoy ni Maya ang dalawang batuta ni Shira. Hindi lingid kay Mara na ayaw ni Mami sa mga lalaki kaya't tanong nga kung bakit nakikiisa ito sa kanila ngayon. Sagot naman ni Mami na ang pagtutulungan ay para lang sa mga tao, dahil ang mahalaga sa Demon Clan ay kung ano ang kanilang mapapala. Parang baliw na tumawa ng malakas si Maran dahil inaasahan na niya ang kagaspangan, nang itinuturing na matinik na halaman ng Demon Clan. Ayon pa kay Maran meron na siyang utang na loob sa babae, kaya't sisiguraduhin niyang makikinabang ito oras na siya na ang Demon King. Hindi na nag-isip at agarang tumalon upang sumugod ang walang utak na general, kasama ang kanyang mga kasabwat saka may paghahamang sinabi na hindi siya natatakot sa banta ni Shira. Malakas niyang pinaulanan ng atake ang karwahe na ikinawasak nito. Nagsimula ang mahigpit na labanan sa pagitan ng mga kawal at walang silbing tagasunod ni Maran. Malakas na sigaw naman ni Terra na protektahan nila ang kanilang prinsesa, laban sa mga halimaw na sumusugod at walang awang pinagpapatay ang mga kawal. Sa kabilang banda tahimik na pinapanood itong lahat ni Mari mula sa taas ng bundok, kaya't tanong ni Mami kung bakit hindi ito sumusugod gayong nagkakaisa na sila. Nakangising sinabi naman ni Mari na hindi siya katulad ng walang isip na si Maran, na hindi man lang nalamang ginagamit lang siya ng babae. Saad naman ni Mami na wala siyang alam sa sinasabi nito. Sa apat na mahuhusay na general ng Demon Clan si Maran ang may pinakamaraming kakampi, samantalang si Maya ang nangunguna at pinakamalakas dahil na din kay Shira. Batid ng tusong si Mari na mas mabuting magmanman kesa makisali sa away, at ito marahil ang sinusubukang gawin ni Mami matapos pag-awayin ang dalawang malalakas na general. Mahinang napatawa na lang si Mami matapos mabuko ni Mari ang kanyang plano. Sinabi pa niya na hindi sila nagkakaintindihan ni Maran, bukod doon hindi niya nakakalimutan ang mga taong nanakit sa kanya pati na din sa alagang ahas. Ngunit batid din ni Mami na planado itong lahat ni Mari, dahil ang tuso at matalinong gaya niya ay hindi basta magpapasailalim sa walang utak na si Mari habang naniningkit ang mata, kasabay nun na pagtanto niyang si Mami ang nakikinig sa usapan nila ni Maran sa bundok.
Napagtanto ng dalawa na pareho lang silang tuso ngunit mapang-akit na tanong ni Mami, kung maggusto ba sa kanya si Mari dahil sa hindi siya nito pinagkanulo kay Maran. Ngunit para kay Mari ito ay dahil lang sa pagkakapareho nila ng layunin. Maharot na inilapit pa ni Mami ang katawan kay Mari sa kasinabing ngayon niya lang napansin na bagay silang dalawa, na agad din namang sinang-ayunan ng tusong general at sinabing magiging perpekto silang partner. Habang malalagkit ang tingin sa isa't isa mabilis silang nagpalitan ng atake, kaya't sabay din silang napaatras palayo. Nakangiting sinabi pa ni Mari na sa huli hindi mapapagkatiwalaan ang salita ng isang babae. Nag-aapoy ang mata ni Mami habang papasugod at nakangising inulit, na hindi niya nakakalimutan ang ginawa sa kanya noon kaya't kinakailangan niyang maghigantay, saka tumalon sa ere upang pakawalan ang kapangyarihan patungo kay Mari. Nagwagi ang grupo ng walang utak na general laban kay Tera at sa mga kawal. Ikinasiya naman ito ni Maran dahil inakala niyang tiyak na ang kanyang tagumpay sa trono. Napansin naman ni Maran na hindi pa niya nakikita ang bangkay ni Maya at Shira, kaya't naitanong niya kung nananatili ba sa loob ng pinasabog niyang karwahe ang mga ito. Masayang ipinaalam naman ng isang tauhan ni Maran na natagpuan niya ang dalawang hinahanap ng kanilang general. Nang buksan nila ang karwahe tumambad sa kanila ang walang buhay na si Maya at Shira, sugatan ang mga ito dahil na din sa malakas na pagsabog. Pangmamaliit naman ni Maran na ito ang mangyayari sa sino mang magpapadala sa tawag ng laman, na naging dahilan ng walang hirap niyang napabagsak ang God of Death. Napansin namang agad ni Maran nag-espadang nasa tabi ng dalawa, at agad nayab nakilala ito bilang Devilurf kaya't nagmamadali niya itong kinuha. Takang natigilan naman siya ng hawakan ito matapos makaramdam ng kakaiba, at walang ano-ano'y bigla na lang itong malakas na sumabog. Lahat ng tauhan ni Maran ay nadamay sa malakas na pagsabog mawasak ang buong lugar dahil dito, kasabay nun binalot ng makapal na usok ang buong daanan. Sa kabilang banda agad na sinalag ni Mari ang paparereng na atake ni Mami, kasabay nun ang mataas niyang sipa upang ibalik ang atake sa babae. Natigilan naman si Mari at Mami sa paglalaban matapos madinig ang pagsabog, puno ng kuryudidad pa silang napatanong at sabay na tiningnan ang ibaba. Nawasak ang makapal na bundok sa gilid sa lakas ng pagsabog, at makikitang nakatayo si Maran sa gitna na nagtamo ng mga sugat ng mapawi ang makapal na usok. Ilang beses pa siyang umubo at halos lamunin ng galit at kahihiyan, dahil naisahan siya ni Shira at Maya na inakala niyang napatay na niya. Naglakad si Mari at Mami palapit kay Maran saka itinanong kung ano ang nangyari. Galit na sagot naman ni Maran na niloko siya ni Maya dahil hindi tunay kundi isang puppet ang nakahiga sa loob ng karwahe. Tinapunan pa niya ng may pagdududang tingin ni Mami na para bang pinagbibintangan ito sa nangyari. Ngunit agad na intindihan ng babae ang ibig niyang sabihin, kaya't agad niyang sinabi na wala siyang nilalabas na impormasyon sa mga ito. Aminado si Mami na minaliit niya ang kakayahan ni Maya at di niya naisip na malalaman nito ang kanilang plano, namamangha din siya kung paano sila nakontra ni Maya sa napakaiksing oras upang maghanda. Inis pa niyang saad kay Maran at Mari na walang kwenta ang mga ito, dahil hindi man lang nila mapatamba ang isang babae, walang pagpapalim pa siyang umalis dahil aniya ay nagsayang lang siya ng oras na makiisa sa dalawa. Sa kabilang banda sa hindi kalayuan ay naruroon si Maya, Tera at ang ating bida habang nakasakay ng dragon, kita din nila kung paano sumabog ang inihanda nilang patibong sa mga mapangahas na general. Inasahan na ng prinsesa ang binabalak ni Mami kaya't sa ganung paraan na kumpirma nilang konektado nga ito sa iba pang general. Isang napaka-perpektong plano ang gumamit ng karwahe bilang panglito at dumaan sa himpapawid sakay ng dragon, kaya't ang tatlo ang nabiktima ng sarili nilang patibong. Batid ni Maya na hindi gagawa si Mami ng isang bagay na walang kapalit, maging ang ginawa ng alagang ahas nito kay Shira ay hindi lang para sa kasiyahan. Dahil doon agad naisip ni Maya na plano ni Mami na paalisin sila ng mas maaga, upang magsagawa ng pananambang. Alam din ni Maya na dahil hindi ganoon kalakas si Mami ay kakailanganin niya ng kasabwat, at naisip niya nang ang walang utak na si Maran ang tatargetin nito na madali lang mapaikot sa palad. Nilingan pa ni Maya ang ating bida sa kanaitanong kung gawa lang ba talaga sa bato at kahoy ang napakalakas na pasabog kanina. Sagot naman ni Arum na hindi lang ito basta bato at kahoy kundi mga pinagsama-samang, potassium nitrate, charcoal at sulfur hanggang makalikha ito ng simpleng bomba. Isa lang ito sa munting kaalaman ng isang hero dahil bukod doon,
gamit ang nakakondisyong isip magagawa niya ding lumikha ng malakas na armas. Hindi naman napahanga si Terra sa ating bida dahil para sa kanya, ang bomba ay kagat lamang ng lamok sa mga demon at magagawa lamang nitong makapinsala kapag masyado silang nagpakampante, kaya't mas importante pa din ang estratehiya kesa anumang armas. Masaya naman si Arum dahil ang kasakiman ng walang utak na si Maran at pagkakampante ni Mami, ang naging dahilan upang magtagumpay sila nang hindi nakikipaglaban ng pisikal. Ayon pa kay Arum pinakamahusay na taktika ang pasukuan ng kalaban ng walang ginagamit na lakas. Nang madinig ito ni Maya ay agad siyang napalingon at sinabing hindi pa niya nadidinig ang ganoong klase ng taktika, tanong pa niya kung estratehiya ba ito ng militar. Sagot naman ni Arum na ito ay mula sa Art of War ni Sun Tzu kasabay ng tanong, kung paano nalaman ni Maya na isa itong estratehiya ng MacArthur. Ginamit pa ni Arum ang tablet at ipinakita kay Terra ang sinabi niyang Art of War, ngunit walang maramdaman na paghanga si Terra kundi inis. Hindi naman na pinagtakhan ni Maya ang kakayahan ng mga taong lumaban sa mga demon, dahil na din sa taglay na mga armas, estratehiya, teknolohiya at iba pang magagandang mga bagay. Alam din ni Maya na magiging advantage nila itong laban sa mga kalaban. Agad naman sinabi ni Arum na handa siyang ituro ang lahat ng nalalaman niya kay Maya, kaya't napaisip naman ang prinsesa sa sinabi nito. Ngunit para kay Terra hindi dapat pagkatiwalaan ng lubos ni Maya si Arum, dahil ani ay likas na sa mga tao ang mangloko at alam niyang hindi sila tutulungan ng ating bida upang labanan ang mga tao. Natulala naman ang ating bida habang nasa isip na mukhang nagkakautak na ang bayolenteng si Terra, habang sarkastikong sinabi ni Terra na ang pananahimik ni Arum ay nangangahulugang tama ang lahat ng kanyang sinabi. Sinabi naman ni Arum na ang pinaka-importanteng strategy ay ang pagiging handa, dahil sa gitna ng laban walang kaibigan o kaaway kundi tanging mga bagay na mapapakinabangan ang mahalaga. Paliwanag pa ni Arum na meron silang tinataging sekreto at mayroon ding iisang kalaban, kaya't sa kasalukuyan sila ang pinakamagbebenepisyo sa kanilang alyansa upang masiguro ang tagumpay, saad pa niya na mas pumapabor itong higit sa prinsesa kesa sa kayang sarili. Alam ni Arum na ang tanging paraan lang upang makalaya sa pagiging monstro ay ang maintindihan ng kanilang kahinaan, at ang darating na Four Clan Conference ay isang perpektong oportunidad upang magawa iyon. Kung magagawa ng ating bida na makuha ang tiwala ni Maya hindi imposibleng magawa niya ding umakyat sa tuktok ng pinakamakapangyarihan. Matapos mag-isip sinabi ni Maya na pumapayag siyang turuan ni Arum ng kaalaman sa militar, estratehiya, at sining sa pakikipaglaban ng mga tao. Napawi naman ang ngiti ni Arum nang hawakan siya sa braso ni Maya, saka pinagbantaang hindi na siya magiging asawa ni Shira kapag nalaman niyang may lihim na plano si Arum. Matapos ang pag-uusap inumpisahan na ng tatlo ang paglalakbay sakay ng dragon. Bumaba sila sa isang lilib na lugar kung saan maaaring magkasalamuha ang apat na clan, dito din nagaganap ang palitan ng kalakal kaya't ganoon na lang kahigpit ang batas na pinapatupad doon hindi pa din maiwasang mamangha ni Arum dahil ito ang unang beses na makakita siya ng ibang mga monstro liban sa demon. Isang magandang babaeng beast naman ang tahimik na naglalakad sa harap ng mga wing clan, at dahil na din sa pagiging lalaki ng mga ito walang pag-iisip nilang binastos ang babaeng mula sa Beast Clan, agad napasigaw ang babae dahil sa ginawa ng mga ito ngunit pang-asar pa ng Wing Clan, na ito naman talaga ang gusto ng babae kaya't inihera ang malaking pang-upo sa kanila. Galit na sinita ng lalaking mula sa Beast Clan ang dalawang lalaking may pakpak, saad pa nito na hindi nila alam ano ang maaaring kahinatnan ng kanilang ginawa. Pang-asar naman ng Wing Clan na masyadong boring ang mga Beast Clan, kaya't ikasisiya niyang ipakita sa mga ito kung ano ang totoong laban. Kaagad sumugod ang dalawang lalaki ng Beast Clan upang atakihin ang lalaking may pakpak, ngunit bago pa sila makalapit mabilis itong lumipad pataas saka nakangising ng asar pa sa kanila. Tumatawang saad pa ng mga Wing Clan na talagang mga tanga ang mga beast na ang kakayahan lang ay makipaglaban sa ibaba, saad pa niya na makikila nila kung bakit dapat katakutan ang mga Wing Clan. Pinaulanan nila ng lilang mga lason ang mga Beast Clan kaya't taranta at nagdudumaling tumago ang mga ito. Ginamit naman ng mga Beast Clan ang mga prutas upang atakihin ang mga Wing Clan, sa pamamagitan ng pagbato sa mga ito. Nang matamaan ang mayabang na lalaki sa ulo agad itong bumulusok sa lupa, na lalo namang ikinagalit ng kanyang mga kasamahan at pinagbantaan pang papatayin ang beast na may apat na paa.
Ang muling pagbangon ng mayabang na lalaki ay siya namang pagsisimula ng panibagong kaguluhan sa pagitan ng dalawang clan. Sa isang banda tahimik na pinapanood itong lahat ng tatlo at hindi nila magawang umawat o pumagitna. Bagaman nais na ni Arum na makialam ngunit alam niyang hindi ito makakabuti, ayon na din sa mga sinabi ni Maya. Ayon pa kay Tera sa lugar na iyon ay hindi tinitingnan ang katayuan o posisyon ng isang monstro, kaya't kung pipilitin mong manggialam walang sino man ang maglalakas loob na magprotekte sa iyo. Ito din ang dahilan kung bakit pinili ni Catherine ang lugar na iyon dahil na din sa ganoong kaisipan. Napansin naman ni Arum na napalunok ng laway ang dalawa nang mabanggit ang pangalan ni Catherine, kaya't agad niyang tanong kung ganoon ba talaga nakatakot ang babaeng iyon. Sagot naman ni Maya na hindi pa sapat ang salitang nakakatakot sa pagpapakilala sa babae, dagdag pa niya na malalaman itong lahat ni Arum oras na makita ang alchemist. Matapos ang mahabang paglalakad tumigil ang tatlo sa harap ng isang gusali, kung saan matatagpuan ang opisina ng alchemist na si Catherine. Napalunok ng laway si Arum dahil sa kaba nang unti-unting bumukas ang pinto. Ngunit napaltan ng pagtataka ang kaba niya nang makita ang munting robot na sumalubong sa kanila. Agad itong nagpakilala bilang si Moto at sinabing handa siyang asikasuhin ang mga bagong dating. Pinaliwanag ni Maya na si Catherine ay malaki ang kuryudad sa siyensya at teknolohiya ng mga tao, kaya't nang makita nito ang munting robot ay agad niya itong ninakaw. Sinabi ni Tera sa robot na ang Demon Princess na si Maya ay may nais ikonsulte kay Catherine at ganun na din upang bumisita. Matapos sabihin ni Tera na meron silang pakay sa alchemist agad silang pinapasok ng robot at ginabayan papaspike. Habang naglalakad hindi maiwasan ni Arum na iikot ang mata sa paligid, at makita ang iba't ibang bote na naglalaman ng iba't ibang mga bagay. Nang marating nila ang isang silid sinabi ng Moto na kasalukuyang nagtatrabaho ang kanyang master, kaya't pinabili ng magintay ang tatlo sa tahimik na paraan. Napansin ni Arum ang mga librong naruroon diagram at anatomy ng isang demon. Inilapit pa ni Arum ang mukha dito sa kasinabing hindi naiiba ng anatomy ng demon sa mga tao, kaya't nasisiguro niyang madami ding nalalaman ang alchemist tungkol sa mga tao. Dahil sa kuryudad hindi man lang napansin ng ating bida ang paggalaw ng mata ng tinitingnan niyang anatomy model. Agad niyang itinuon ang pansin sa babaeng nasa loob ng silid habang abala ito sa kanyang ginagawa. Maganda at maamo ang mukha ng babae taliwas sa mga pahayag ni Maya na lubha itong nakakatakot. Sinabi pa ni Arum kay Maya ang kanyang palagay tungkol sa babae, ngunit ani Maya na antayin ni Arum kapag nakausap niya na si Catherine mamaya. Paalala naman ni Moto na pinakaayaw ng kanyang master ang maabala sa pagtatrabaho, kaya't hiniling niya na manatiling tahimik ang tatlo kung hindi ay matutulas sila sa nangyari sa isang demon, sabay turo sa anatomy model sa gilid. Napasigaw na lang sa gulat si Arum nang malamang buhay pa ang kanina lang ay tinititigan niyang anatomy model. Paliwanag ni Moto na ang lalaking ito ang huling pasyente ni Catherine at dahil sa ingay nito habang nagtatrabaho ang alchemist, ito ang kanyang kinahinatnan dahil na din sa galit ni Catherine. Tinuro pa ni Moto ang balat ng lalaking demon sa tabi nito, kaya't napapaiyak na lang ang lalaki ngunit wala siyang magawa kundi magtiis. Animoy umakyat ang dugo ni Arum sa ulo sa kasinabing binabawi niya na ang kanyang mga pahayag kanina, dahil hindi lang nakakatakot si Catherine kundi isa ding demon. Biglang nawasak ang pader ng silid dahil sa malakas na puwersa kaya't agad napalingon ang apat sa kinaroroonan nito. Tumambad sa kanila ang kaninang dalawang clan na nag-aaway sa labas, at halatang dahado ang mga Beast clan sa lakas ng mga pangit na Wing clan. Dahil sa laso na natamo mula sa pusit na lalaki hindi na halos makatayo pa ang dalawang lalaking may apat na paa, habang puno naman ng pagmamakaawa ang babaeng beast na kapit ng isa pang Wing clan. Agad sinubukang sawayin ni Moto ang dalawang clan na nag-aaway, sa takot na magalit ang kanyang master at magambala ito sa kanyang pagtatrabaho. Sandali namang takang tumitig ang lalaking may pakpak sa kawalang pakundangang sinipa si Moto. Hinablot pa niya ang babaeng beast at sinabing sumunod ito sa kanila ng maayos, dahil walang sino man ang handang magtanggol sa kanya. Bagaman nakasalampak at sugatan pinilit Perrin ng dalawa na pigilan ang mga Mayokis na Wing clan, ngunit sinabi lang sa kanila ng pangit na lalaki na gagawin nila ang gusto nila sa babaeng beast, sa harapan mismo ng dalawa. Halata naman ang namuong inis sa mukha ni Tera kaya't agad niyang tanong kay Maya, kung maaari na ba silang makialam sa sitwasyon. Sagot naman ng prinsesa na hindi ito ang kanilang pakay,
bukod doon ang padalos-dalos na paknangialam ay maaaring umantong sa mas malaking suliranin. Inumpisahan ang paligiran ng tatlong Meniokis na wing clan ang babaeng beast, habang puno ng di kaaaya-ayang mga salita ang kanilang bibig. Umabot na sa limitasyon ang pagtitimpi ni Terra kaya't nalimutan niya ang paalala ng prinsesa, dahil doon mabilis niyang inilabas ang armas upang simulang umatake. Ngunit bago pa man siya makaalis sa kinatatayuan agad hamajang sa kanya ang papasugod nating bida, kasabay nun ang pagtalo ni Arum sa ere saka ibinagsak ang Develer sa harap ng mga pangit na wing clan. Mabilis na umiwas ang mga ito sa atake ni Arum at binitawan ang babae, kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang babaeng beast na tumakbo palayo. Galit na tanong ng mga wing clan kung sino ang ating bida upang makialam sa kanila. Matapang na saad naman ni Arum na hindi na ipapagayan ang mga bastos, na mambiktima ng babae dagdag pa niya sa isip na naging tao man ito o monstro. Napakapit na lang si Maya sa kanyang noo sa Kashin-Aji sa isip na mas padalos-dalos pa si Arum kesa kay Terra, na ngayon ay kasalukuyang nagsasaya dahil sa ginawang aksyon ng ating bida. Nakangising sumugod ang mayayabang na wing clan kaya't sinimulan ni Arum ang mabilis na paggalaw. Bawat was-iwas nga ng espada ay pawang paghihigati para sa babaeng beast na binastos ng mga ito. Hindi man pulido ngunit sinisigurado ni Arum na hindi siya magagawang talunin ng pangit na mga wing clan. Paalala naman ni Moto na masyado ng malakas ang nalilikhang ingay, hindi pa nito maiwasang mag-alala at sabihing bahala na ang mga ito na humarap sa kanyang master. Sa kabilang banda pilit na itinutuon ni Catherine ang kanyang isipan sa ginagawa, ngunit nang dahil sa ingay at mga pagyanig dala ng labanan halos umuga na din ang kanyang lamesa. At nang ibuhos pa niya ang laman ng hawak na test tube sa isang lagayan, ay agad itong natapon na talagang nagpakulo sa kanyang dugo sa galit. Padabog na binuksan ang pinto sa kapasiga na sinita ang gumagawa ng ingay, kaya't natigilan na lang sila kasabay ng paglingon sa alchemist. Maging si Moto ay di mapigil ang kabahan at matakot sa kalkulasyon niyang nasa limitasyon na ang galit ng kanyang master. Mabilis na lumapit si Catherine sa munting robot sa kagalit itong itinaas, at sinabing hindi man lang nito nagawa ng tama ang kanyang trabaho na panatilihin ang katahimikan. Nakangising tanong naman ng mga wing clan kung siya ba ang alchemist na si Catherine, saad pa ng isa na mukha lang siyang ordinaryong babae sa kabila ng kanyang pagiging hybrid. Nang marinig ito ni Arum agad na namuo ang pagtataka sa kanyang isip, kaya't ipinaliwanag ni Maya na isang hybrid ng Demon Clan or Beast Clan si Catherine. Ang kaibahan lang nila ni Mami at ng kakambal nitong ahas, ang mga ito ay parehong minana ang katangian ng isang clan. Ngunit na kay Catherine ang katangian ng dalawang pinagsamang clan. Sa kabila ng mga paliwanag ni Maya ang tanging naintindihan lang ni Arum, ay ang pagiging magkakambal ni Mami at ng kasama nitong ahas. Nilinga ni Catherine si Maya at Terra sa kaseri-usong tinanong kung sila ba ang nagsimula ng kaguluhan. Parang batang nagsusumbong naman ang dalawang itinuro ang mga wing clan, bilang pagpapabulaanan na sila ang may kagagawan ng kaguluhan. Umastang nahihirapan naman si Arum at sinabi sa malamig na boses, na isa lang siyang demon na may malubhang karamdaman sa kaumubo-ubo. Pasiga naman siyang dinuro ng pangit na lalaki at sinabing nakakadiri ang kanyang pagpapanggap. Ngunit natahimik na lang ito nang sabihin ng babaeng beast na ang wing clan ang umatake sa kanila, na naging dahilan ng pinsala ng dalawa niya pang kasamahan. Tinitigan ng alchemist ang buong lugar at ang tatlong panig, saka inutos kay Moto na itapon palabas ang mga wing clan at naglakad paalis. Imbis na kabahan mayabang na tinawag pa ng mga wing clan na nagmamataas si Catherine, saad pa nila na perpekto kung iuwi nila ang alchemist dahil hindi pa sila nakakatikim ng isang hybrid moth. Agad na palingon sa likuran ang babae nang marinig ang mga pahayag ng wing clan, kasabay nun ang pandidilim ng kanyang paningin dahil pinakaayaw niya ang matawag na moth. Lumapit pa ang mga manyok na wing clan upang malapitang obsebahan kung saang clan nagmula ang alchemist. Walang mahabang tainga o kuko silang makita kaya't hindi nila masabi kung anong klaseng hybrid si Catherine. Ngumisi pa ang babae nang sabihin ng wing clan na marahil tinatago niya ang kanyang buntot. Saka sinabing kung gusto nilang malaman ay sila mismo ang dapat na makakita ng personal. Nagtawanan ang mga pangit na wing clan dahil inakala nilang magagawa nilang linlangan ang alchemist, ngunit nang mas lumapit pa sila bigla na lang nagpalit ng anyo ang babae at nagkaroon ng maraming galami. Tumusok sa dibdib ng mga mayayabang na wing clan ang matutulis na galami ni Catherine, na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng mga ito.
Ayon kay Maya, ang ina ni Catherine ay nabibilang sa pinakakakaibanag uri ng Beast Clan, na kilala bilang Insect Tribe, lalo na ang Venomous Black Spider, kaya't maging ang Wing Clan ay baliwala lang niyang pinatay. Ayon din sa mga narinig nila, ang ina mismo ni Catherine ang kumain sa kanyang ama pagkatapos siyang isilang, kaya't marinig pa lamang ng mga demon ang pangalan ng alchemist ay hindi nila mapigil ang manginig sa takot. Matapos patayin ang tatlong mayayabang na Wing Clan, agad bumalik sa dati ang anyo ng babae. Kasunod nun inutos niyang linising mabuti ni Moto ang mga duming nagkalat. Sinimulang paghiwa-hiwalayin ni Moto ang katawan ng mga Wing Clan maging ang laman loob nito na inilagay niya sa mga garapan. At ilang segundo lang agad na naging mga specimen ang mayayabang na Wing Clan. Sinabi naman ni Maya na ito ang kahihinatnan kapag ginalit nila ang isang alchemist. Agad nakiusap ang babaeng Beast kay Catherine na tulungan ang kanyang dalawang kasamahan, dahil ramdam niyang nasa limitasyon na ang mga ito. Walang pag-aalinlangang pumayag naman nag-alchemist at inutusang sumunod sa kanya ang mga ito, kabilang na ang ating bida. Bigla namang pinagpawisan ng Mal-Ama si Arum at nagbago ang isip, sinabi pa niya na hindi naman ganoon kalala ang kanyang sitwasyon kaya't maaari na silang umuwi. Ngunit mabilis siyang kinapitan ni Maya sa braso upang pigilan at hilahin papasok sa silid. Nang matapos ang panggagamot sa dalawang beast, agad itinanong ni Catherine kung ano ang suliranin ni Arum. Pabulong namang ipinahayag ni Maya ang sitwasyon kaya't namuo ang ngiti sa mukha ng alchemist, matapos marinig ang pangalan ng hybrid ding si Mami. Sinabi ni Catherine na maaari niyang pagalingin ang ating bida ngunit meron siyang isang kondisyon, at base pa lang sa pagmisi at pagsulyap nito ay hindi na nagugustuhan ni Arum ang kanyang iniisip. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga estudyante ang kaharap ni Catherine, dahil aniya ay pag-aaralan nila ang isa sa pinakakakaibang karamdaman na maaring makatulong sa mga estudyante sa hinaharap, sakaling gustuhin ng mga ito na maging alchemist. Habang naggaganap ang pagpapaliwanag, todo naman ang pagpupumiglas ni Arum, habang sakay ng isang wheelchair at nakataling itinutulak ni Terra, pilit siyang nakikiusap na wag ituloy ng mga ito ang kanilang binabalak dahil hindi nga siya naging specimen, ngunit magiging katawa-tawa siya sa harapan ng maraming mga demon. Habang unti-unting bumubukas ang pinto ay palakas din ng palakas ang kabog ng dibdib ni Arum, pasigaw pa niyang pakiusap na patayin na lamang siya ng mga ito, habang puno ng kuryudad naman ang mga demon na nag-iintay sa labas ng pinto.